Invincible Divine Sword Kabanata 35. Oo, bagamat kinokontrol niyang Xiaotian ang Flame of the Earth at ang Nine Phoenix Golden Flame, ang Tathagata Buddha ang kumokontrol sa Flame of Space at Flame of the Sea. Ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang uri ng apoy, ang Flame of Space at ang Flame of the Sea, ay tiyak na mas malakas kaysa sa Flame of the Earth at ang Nine Phoenix Golden Flame. At ang Tathagata Buddha ay maaaring kontrolin ang dalawang uri ng apoy upang pinuhin ang gamot sa parehong oras. Ang ganitong pamamaraan ay simpleng pagbubukas ng mata at hindi pa nagagawa. Maaaring hindi makontrol niyang Xiaotian ang dalawang uri ng apoy upang pinuhin ang gamot sa parehong oras. Maraming mga alagad ng pamilya na dumadaan ang napag-usapan. Normal ang mukha niyang Xiaotian nang marinig niya na ang Tathagata Buddha na si Tang Huan ay nanalo sa unang pwesto sa Fuyuan Pharmacist Competition na ito. Huwag kalimutan na natalo si Tang Huan kay Yang Shen sa Donghuang City ilang araw na ang nakalipas. Sa oras na ito, sumigaw ang isang alagad ng pamilya. Kung sumali si Yang Shen sa kompetisyon sa pagpino ng gamot na ito, ang unang lugar ay si Yang Shen. Umalangaw-ngaw ang isa pang alagad ng pamilya. Mukhang marami pa ring tagahanga si Yang Xiaotian. Di nagtagal, nagkaroon ng verbal battle ang dalawang panig. Umiling si Yang Xiaotian at naglakad patungo sa Pharmacist Hall. Gayunpaman, ang Thousand Buddha Hall ay isang mahalagang lugar ng Fuyuan Pharmacist Hall. Hindi lahat makapasok. Tanging ang mga parmasyutiko sa itaas ng 4 na bituin ang maaaring pumasok sa Thousand Buddha Hall upang maunawaan ang paraan ng gamot. Kaya, bago iyon, kailangan niyang pumasa sa 4-star na parmasyutiko na pagtatasa ng Fuyuan Pharmacist Headquarters. Sa pagdating ni Yang Xiaotian sa Fuyuan Pharmacist Hall, isang grupo ng mga parmasyutiko ng Fuyuan ang nagdaos ng isang piging sa isang patio ng Pharmacist Hall upang ipagdiwang ang pagkapanalo ni Tang Huan sa unang pwesto sa kompetisyon ng parmasyutiko na ito. Si Tang Huan at ang lahat ay umiinom at nagtatawanan. Nang ang lahat ay umiinom ng kontento, isang subordinate ang lumapit kay Tang Huan at may ibinulong sa kanyang tainga. Matapos marinig ito, sumimangot si Tang Huan at ibinaba ang baso ng alak. Nakita ito ng isang binata na nakasuot ng berdeng roba sa kaliwa at sinabing, "Kuya Tang, ano ang problema?" Ang binatang ito na nakasuot ng berdeng damit ay ang estudyante ng Fuyuan College na natangay ng Dragon Blood Feast ni Yang Xiaotian sa Land of Redemption. Siya ay mula sa pamilya Chen sa Zhongzhou at ang pangalawang Young Master ng pamilya Chen. Ang kanyang pangalan ay Chen Yuan. Ang pamilyang Chen ay isa rin sa mga sobrang pamilya sa Fuyuan Empire. Ang mga mag-aaral ng Fuyuan College na pumasok sa Land of Redemption ay bumalik sa Fogwang City kasama ang Fosha Ocean kahapon pagkatapos makumplito ang kanilang misyon. Malamig na sinabi ni Tang Huan, na panalo ko ang unang pwesto sa kompetisyon ng parmasyutiko na ito. Maraming tao ang may pagtutol. Sinasabi nila na kung lalahok si Yang Xiaotian, tiyak na mananalo si Yang Xiaotian sa unang pwesto. Ngumisi si Chen Yuan at sinabing, "Yang Xiaotian. Sino siya?" Kung talagang ganoon kataas ang antas ng pagdadalisay ng gamot niya, hindi siya magtatago at maglalakas loob na hindi lumahok sa kompetisyon ng parmasyutiko. Ngumiti ang isa pang estudyante ng Fuyuan College at nagsabi, "Tama si Kuya Chen. Alam niya kung gaano siya kabigat. Kaya naman hindi siya nang ahas na sumali sa kompetisyon ng pharmacist. Sa aking palagay, kung darating siya para lumahok, baka hindi na siya makapasok sa top 10. Nagtawanan ang lahat ng estudyante ng Fuyuan College. Mas maganda ang mukha ni Tang Huan. Sinabi niya sa malalim na boses, sana dumating siya. Gusto kong makipagkumpetensya sa kanya sa isang tuwid na paraan. Gusto kong ipaalam sa kanila kung sino ang may mas mataas na antas ng pagdadalisay ng gamot sa pagitan namin ni Yang Xiaotian." Pagkasabi noon ay humigop siya ng alak na may mabangis na mga mata. Sa oras na ito, sina Yang Xiaotian at Mie Tian Mozu ay dumating sa gate ng Pharmacist Hall sa Fogwang City. Tulad ng Pharmacist Hall ng Dragon Empire, walang nagbabantay sa gate. Pumasok si Yang Xiaotian at ang iba pa. Gabi na noon, at wala masyadong tao sa bulwagan, iilan lang ang mga pharmacist. Nang may nakita silang papasok, tumingin sila. Nakita ng isa sa kanila si Yang Xiaotian, nagbago ang kanyang mukha, at pagkatapos ay mamamatay tao ang kanyang mga mata, "Anak, ikaw." Ang kabilang partido ay ang batang Budista na nakilala ni Yang Xiaotian sa Soul Beast Forest noong siya ay nangangaso sa Lord of the Abyss. Hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na makikilala siya dito. Ang binata ay isang pangunahing disipulo ng pamilyang Budista, na pinangalanang Fo Shengjia. Hindi niya namamalayan na sumulyap kay Mie Tian Mozu sa tabi ni Yang Xiaotian.
Noong nakaraang pagkakataon, ang apat na ninuno ng Saint Realm na dinala niya ay natangay ng Ice Flame Kirin, at naaalala pa rin niya ito ng malinaw. Sino ang manager dito? Hindi pinansin niyang Xiaotian ang nakamamatay na tingin ni Fo Shengjia at sinabing, gusto kong kumuha ng pagsusulit sa parmasyutiko. Nagulat lahat ng ibang pharmacist. Gusto mong kumuha ng 1-star na pharmacist exam. Isa sa 2-star na pharmacist ay tumingin kay Yang Xiaotian pataas at pababa. 12 o 13 taong gulang pa lamang si Yang Xiaotian. Sa edad na ito, maraming tao ang mga parmasyutiko lamang. Hindi nakakagulat na naisip ng kabilang partido na narito si Yang Xiaotian para kumuha ng 1-star na pagsusulit sa parmasyutiko. Narinig ito ni Yang Xiaotian, ngunit umiling, gusto kong kumuha ng 2-star na pagsusulit sa parmasyutiko. Pagkatapos ay inilabas niya ang 1-star pharmacist ID card. Nagulat ang ibang tao nang makitang si Yang Xiaotian ay isang 1-star na parmasyutiko. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Tiningnan din ni Fo Shengjia si Yang Xiaotian na may malaking pagtataka, at pagkatapos ay ngumiti at sinabing, ako ang tagapamahala ng Fo Yuan Pharmacist Hall. Boy, hindi ko inaasahan na magiging 1-star pharmacist ka. Gusto mong kumuha ng pagsusulit para sa isang 2-star na parmasyutiko, tama ba? Ako ang mamumuno sa pagsusulit para sa iyo. Pagkasabi noon, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na kumuha ng kalawang na kaldero ng gamot mula sa panloob na bulwagan. Kasabay nito, inilabas niya ang mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Dragon at Tiger Spirit Peel. Ang mga panggamot na materyales na ito ay napakababa ng kalidad, at marami sa kanila ay inaamag pa nga. Kung magagamit mo ang kalderong ito ng gamot at ang mga panggamot na materyales na ito para pinuhin ang mababang antas ng Dragon at Tiger Spirit Peel sa loob ng 1 oras, ituturing kong nakapasa ka. Itinuro ni Fo Shengjia ang kaldero ng gamot at ang mga panggamot na materyales at ngumiti. Ang oras para sa pakikilahok sa pagtatasa ng 2-star na parmasyutiko ay 3 oras. Sadyang pinaikli ni Fo Shengjia ang oras sa 1 oras. Maging ang maraming 2-star na pharmacist na sikat sa loob ng maraming taon sa Fo Yuan Pharmacist Hall ay hindi makapagpino ng mababang grade na Dragon at Tiger Spirit Peel sa loob ng 1 oras. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang kabilang partido, at biglang binuksan ang kanyang kanang kamay. Ang lahat ng isang biglaang, napakalaki na apoy mula sa langit at lupa ay lumundag na parang tsunami, na nagmamadali patungo sa mga panggamot na materyales sa lupa. Isa-isang isinugod ang mga gamot na ito sa kaldero ng gamot. At sa isang iglap, ang lahat ng mga panggamot na materyales ay natunaw sa likidong gamot ng apoy ng langit at lupa. Sa ilalim ng apoy ng langit at lupa na kinokontrol ni Yang Xiaotian, ang orihinal na kalawang na kaldero ng gamot ay talagang pumutok sa isang malakas na liwanag, na parabang ito ay muling pinasigla. Ang apoy ng langit at lupa ay parang alon, na itinataas ang kaldero ng gamot sa langit. Sa isang kisap mata, napuno ang bulwagan ng maningning na liwanag at nakakagamot na halimuyak. Isang kristal na malinaw na tableta ang lumipad mula sa kaldero ng gamot, at ang kamanghamanghang tunog ng dagandong ng Dragon at dagandong ng Tigre ay yumanig sa pangunahing bulwagan ng parmasyutiko. Si Fo Shengjia at ang iba pa ay ganap na natigilan, nakatingin sa kristal na malinaw na tableta na parang nakakita ng multo. Ito ay, ang pinakamahusay na Dragon at Tigre Elixir. Ang isang top-grade na Dragon at Tigre Elixir ay napino sa ilang paghinga. At ito ang pinakamababang grado na kaldero ng gamot at ang pinakamasamang kalidad ng mga materyales na panggamot na ginawang top-grade Dragon at Tigre Elixir. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Fo Shengjia at nakangiting sabi. Nakapasa ako. Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian. Tumingin si Fo Shengjia kay Yang Xiaotian, hindi maitago ang kanyang pagkagulat, at sa wakas ay tumango. Nang malapit na siyang mag-issue kay Yang Xiaotian ng 2-star pharmacist identity card, sinabi ni Yang Xiaotian, hindi na kailangan ko pa rin kumuha ng 3-star pharmacist assessment. Ang pagtatasa ng parmasyutiko ng Kangshen Continent ay dapat na masuri sa antas sa pamamagitan ng antas, kaya't maaari lamang kunin ni Yang Xiaotian ang mga antas ng 2-star at 3-star, at pagkatapos ay ang pagtatasa ng 4-star na parmasyutiko. Natigilan si Fo Shengjia at ang kanyang mga kasama nang marinig nila na kukunin pa rin ni Yang Xiaotian ang 3-star pharmacist assessment. Tumingin ang ilang tao kay Fo Shengjia. Bagamat si Fo Shengjia ay isang tagapamahala, ang mga pahintulot ay maaari lamang mag-host ng pagtatasa ng 2-star na parmasyutiko, at hindi kwalipikadong mag-host ng pagtatasa ng Samsung pharmacist. Hindi nagtagal, dumating sa hangin ang senior deacon ng Yaotang.
Nang dumating siya sa bulwagan at nakita si Yang Xiaotian, nagulat siya, hindi ko alam kung ano ang tawag sa maliit na kaibigan. Ilang Buddha Shengjia ang tumitig kay Yang Xiaotian. Heavenly Funeral College, Yang Xiaotian. Hindi ito itinago ni Yang Xiaotian. Heavenly Funeral College, Yang Xiaotian. Ang ilang Buddha Shengjia ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot. Lalo na si Buddha Shengjia ay natakot at natamaan ang likod na halijing bato. Ang buong bulwagan ay patay, at ang tubig ay amoy. Ang pangalan ng tao, ang anino ng puno. Kahit sinong makarinig kay Yang Xiaotian ngayon, ang unang iisipin ay ang dalawang Diyos na si Jin Dan. Iniisip ang siyam na pangunahing Invincible Sword Heart. Iniisip ang 3,000 emperador sa kamay, ang dobleng palad ay itinulak ng paalang ang 13 kontinente. Sa oras na ito, uminom sina Tang Wanxing at Chen Yuan, at biglang nakita ang kanyang pagkataranta at tumakbo papasok at nagulat, Buddha, narito si Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Biglang tumahimik ang eksena. Namilog ang mga mata ni Tang Huan, at dahan-daang samuka, nasaan si Yang Xiaotian. Sa main hall pa lang, kasali lang siya sa 2-star pharmacist's assessment. Mabilis na sinabi ng kanyang mga tauhan, sa ilang paghinga, ginamit niya upang pinuhin ang pinakamahusay na espiritu ng tigre ng dragon. Nang marinig ni Chen Yuan si Yang Xiaotian, na nakarinig sa 3,000 emperador na nakikilahok sa mababang antas ng 2-star na parmasyutiko na pagtatasa, ay muntik ng manunuya, biglang narinig ni Tang Huan na sinabi ni Yang Xiaotian na gumamit ng ilang hininga si Yang Xiaotian, at ginawa ang pinakamahusay na dragon tiger na espiritual na dan. Sa pamamagitan ng isang zong, ang inumin sa bibig ay nag-spray. Din ng mga estudyante ng ibang mga kolehiyong Budista. Sa eksena, ang alak ay nag-spray na parang ulan. Si Tang Huan ay na-spray sa isang sopas na manok. Ilang paghinga, ginawa ko ang pinakamahusay na espiritu ng dragon at tigre. Ikinuyom ni Tang Huan ang kanyang mga kamay, at mahirap paniwalaan ang kanyang mga mata. Oo. Nang makita niya ang hitsura ni Tang Huan, nanginginig niyang sinabi, magpapatuloy siya sa pakikilahok sa pagsusuri ng Samsung pharmacist ngayon. Huminga ng malalim si Tang Huan at tumayo, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kutsilyo, bumuga ng hangin si Wu Ran, at lumipad papunta sa front hall sa lalong madaling panahon. Nagising si Chen Yuan at iba pang mga Buddhist Yuan na estudyante, nagmamadaling lumabas ng palasyo, at sinundan si Tang Huan upang lumipad sa harap ng bulwagan. Ang pinakamahusay na dragon at tigre ay makatarungan, at walang mahusay. Sinabi ni Chen Yuan sa ibang pagkakataon, kahit na madali ko itong pinuhin. Sa sandaling ito, bigla siyang huminto at nakita niya na ang apoy ng langit at lupa ay labis na marahas, tulad ng tsunami, mula sa dulo ng langit. Lahat ay nagmamadaling pumunta sa front hall. Nang makita ang apoy ng langit at lupa, natakot si Chen Yuan at ang mga mag-aaral sa kolehiyong Budista. Maging si Tang Huan ay nagulat. Sa simula, si Yang Xiaotian ay nasa East Wild City, at ito ay sapat na kakilakilabot upang kontrolin ang apoy ng mundo ng 10 milya. Pangit ang mukha ni Tang Huan. Noong panahong iyon, sa East Wild City, hindi ito ang limitasyon ni Yang Xiaotian. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ni Yang Xiaotian? Tumingin si Tang Huan sa apoy ng mundo, at biglang nakaramdam ng desperado. Huminga siya ng malalim, idiniin ang kanyang puso, at patuloy na lumipad pasulong. Gayunpaman, siya ay tungkol sa upang magpatuloy upang lumipad pasulong. Biglang sumugod ang siyam na grupo sa harap ng main hall na parang grupo ng pulang ilaw na parang araw. Tumitig ng diretso ang mga mata ni Tang Huan. Ito si Jiuyang Wanshou Dan. The best. Nanginginig ang dila ni Chen Yuan. Walang anuman upang pinuhin ang pinakamahusay sa Jiuyang Wanshou Dan, ngunit ang susi ay ang pagkondense mula sa apoy ng langit at lupa hanggang sa Dancheng. Ito ay ilang mga paghinga lamang. Napabuntong hininga lang si Yang Xiaotian, at dinalisay din niya ang pinakamahusay na Jiuyang Wanshou Dan. Anong ginawa niya? Isang Buddhist na estudyante ang nagulat at nawala. Isa rin siyang henyo sa pagdadalisay ng gamot. Sa nakababatang henerasyon ng Budismo, ang antas ng pagpino ng gamot ay sapat na upang makapasok sa nangungunang 10, ngunit hindi pa niya narinig kung sino ang maaaring magpino ng pinakamahusay na Jiuyang Wanshou Dan sa pagitan ng ilang paghinga. Hindi sa banggitin ng Samsung pharmacist, ito ay 4 na bituin, at 5 star ay hindi maaaring gawin. Sa pagitan ng hininga ni Yang Xiaotian, ang lahat ng mga panggamot na materyales ng Jiuyang Wanshou Dan ay natunaw ang lahat ng mga panggamot na materyales. Pagkatapos sa pagitan ng ilang paghinga, ang lahat ng natunaw na mga materyales na panggamot ay isinama sa dandan. Gayunpaman, sa pagitan ng ilang paghinga,
imposibleng matuno ang lahat ng mga panggamot na materyales ng Jiuyang Wanshodan, na imposible lamang. Maliban na lang kung naabot niya ang kaharian ng langit at tao. Sabi niya, ang langit at ang tao ay nagkakaisa. Lahat ng mga estudyante ng Buddhist College ay nabigla. Wu daw, may pagkakaisa ang langit at tao. Yao daw, mayroon ding pagkakaisa ang langit at tao. Kapag ang pagkakaisa ng langit at ng tao ay maaaring masira, masira ang nakagawian, at lumikha ng isang sentido komon na hindi magagawa ng iba kapag nililinis ang gamot. Ang langit at ang tao ay nagkakaisa. Bulong ni Tang Huan sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay tumingik. Imposible, ito ang kaharian ng mga Diyos ng medisina. Siya lamang ang kaharian ng imperial. Paano niya maaabot ang kaharian na maaaring makamit ng Diyos ng gamot? Nagulat at umiling ang isang babaeng disipulo ng isang Buddhist academy. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, nakita niya ang apoy ng langit at lupa na nawala, at muli sa dulo ng langit. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Ang apoy ng langit at lupa ay hindi makikita sa dulo. Halos lahat ng mga master ng Donghuang City ay nakakita ng kakilakilabot na apoy ng mundo. Lahat ng tao sa East Wild City ay tumingin sa Pharmacist's Hall. Sino ang nagdadalisay ng gamot sa napakasamang mundo? Ito ba ang master ng Main Hall? Matapos ang pagbuhos ng walang katapusang langit at lupa sa bulwagan ng Batika, hindi nagtagal, at ang tunog ng takip-silim ng umaga ay nagmumula sa ulo ng takip-silim. Ang bulwagan ay kumikinang sa berdeng ilaw. Kahit na ang bulwagan ay puno ng mga gusali, hindi nito naharang ang makinang na berdeng ilaw. Ang Tai Ching Yui Pill ay top grade pa rin. Nanginginig si Chen Yuan. Una ito ay ang top grade Dragon at Tiger Spirit Pill, pagkatapos ay ang top grade 9 Yang Longevity Pill, at ngayon ito ay ang top grade Tai Ching Yui Pill. Kaya ano ang susunod? Lahat ay nanginginig sa kanilang mga puso. Tumingin si Chen Yuan at ang iba pa kay Tang Huan. May kompetisyon pa ba? Siyempre alam nila kung bakit pupunta si Tang Huan sa bulwagan. Gusto niyang makipagkumpetensya kay Yang Xiaotian. Manahimik ang lahat ng tumutol sa kanyang tagumpay. Pero paano naman ngayon? May kompetisyon pa ba? Ngayon sa Pharmacist Competition, ipinatawag ni Tang Huan ang Flame of Space at ang Flame of the Sea, at kasabay nito ay kinokontrol ang Flame of Space at Flame of the Sea upang pinuhin ang 3-in-1 Purple Gold Pill. Nakakagulat at nakakamangha. Ngunit sa huli, ang 3-in-1 Purple Gold Pill na pinino ni Tang Huan ay isa lamang sa pinakamataas na grado. Hindi ako naniniwala na kaya rin niyang pinuhin ang top grade San Yuan Zijian Pill. Sinabi ni Tang Huan kay Chen Yuan at sa iba pa na nagngangalit ang mga ngipin, at pagkatapos ay magpapatuloy siya sa paglipad patungo sa pangunahing bulwagan. Gayunpaman, nang siya ay lilipad na sa pangunahing bulwagan, biglang, ang marahas na apoy ng langit at lupa ay muling sumugod sa pangunahing bulwagan sa harapan. Nagulat si Chen Yuan at ang iba pa nang makita nila ito. Malinaw, kailangan pa rin niyang Xiaotian na kumuha ng pagsusulit sa parmasyutiko. Pagkatapos ay dapat pinuhin niyang Xiaotian ang San Yuan Zijian Pill sa susunod. Maaari bang pinuhin niyang Xiaotian ang nangungunang San Yuan Zijian Pill? Ito ang unang naisip ng lahat. Sa ilalim ng tingin ni Chen Yuan at ng iba pa, ang apoy ng langit at lupa ay patuloy na bumubuhos sa pangunahing bulwagan. Kinabahan ang lahat sa Chen Yuan. Maging si Tang Huan ay tensyonado at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Hindi pa siya masyadong kinakabahan noon. Mas kinakabahan pa siya kaysa noong nasa Donghuang City siya. Napakabagal na lumipas ng oras. Biglang sumabog ang bulwagan sa harap niya sa kulay lila gintong liwanag. Sa lilang gintong liwanag, mayroong 3 grupo ng liwanag na walang katapusang dumadaloy. Ang lilang gintong liwanag ay napakasilaw at napakasilaw. Mapatla ang mukha ni Tang Huan. Nangungunang San Yuan Purple Gold Pill. Tanging ang top grade na San Yuan Purple Gold Pill ang maaaring magkaroon ng nakakasilaw na liwanag. Lahat ng tao sa Chen Yuan ay tumingin kay Tang Huan. Bagamat maaari ring pinuhin ni Tang Huan ang top grade na San Yuan Purple Gold Pill, ginamit lang niyang Xiaotian ang Fire of Heaven and Earth, at hindi man lang gumamit ng Flame of the Earth, ngunit nirefine niya ang top grade San Yuan Purple Gold Pill. At ang oras na ginamit niyang Xiaotian ay wala pang 1/10 ng panahon ni Tang Huan. Sino ang mas mahusay at kung sino ang mas masahol, matagal na itong malinaw. Ang nakakuyom na kamao ni Tang Huan ay ganap na lumuwag.
Pagtingin sa bulwagan sa harapan niya, wala man lang siyang lakas ng loob na humakbang pasulong. Hindi pa siya naging ganoon kadesperado noon. Natalo na siya bago ang kompetisyon. Natalo siya. Nawala siya ng husto. Natalo pa nga siya nang hindi nakikita si Yang Xiaotian. Siya ay nabalisa, ang kanyang mga mata ay mapurol, at siya ay tumalikod. Tumingin si Chen Yuan at ang iba pa kay Tang Huan na nataranta at umalis, na may halong damdamin. Dapat ba tayong pumunta sa front hall? Pagkaraan ng mahabang panahon, isang estudyante mula sa Fuyuan College ang nagsalita para basagin ang katahimikan. Huminga ng malalim si Chen Yuan at sinabing, pumunta ka sa front hall. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ni Yang Xiaotian, na lumaban sa 3,000 emperador ng mag-isa. Pagkatapos nito, lumipad siya sa bulwagan sa harap. Lumipad din sa bulwagan ang ibang mga estudyante mula sa Fuyuan College. Na-curious din sila kung ano ang hitsura ni Yang Xiaotian, na nag-condense ng 2 Divine Golden Peel. Ngayon, pinag-uusapan ng mga tao sa Fuyuan si Yang Xiaotian sa lahat ng dako, at sinasabi ng ilan na si Yang Xiaotian ay may suot na banal na singsing sa kanyang ulo, nakatapak sa mga banal na ulap, at napakagwapo. Habang papalapit sila sa pangunahing bulwagan, si Chen Yuan at ang kanyang dosenang mga tao ay hindi maiwasang kabahan. Sa wakas, nakarating na sila sa entrance ng main hall. Nakita nila ang mapusyaw na asul na figure na nakatayo sa gitna ng pangunahing bulwagan. Ang figurang iyon, na nakatayo doon, ay walang aura, na parabang ito ay ganap na pinagsama sa nakapaligid na mundo. Nang makita ni Chen Yuan ng malinaw ang hitsura ng figure, hindi niya maiwasang magmukhang nagulat, ikaw pala. Hindi ba ito ang batang nakilala nila sa Land of Redemption ilang araw na ang nakakaraan? Nakilala rin ng mga estudyanteng Fuyuan na kasama niya si Yang Xiaotian at nagulat silang lahat. Siya si Yang Xiaotian. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian si Chen Yuan at ang iba pa, at binuksan ang kanyang kamay, at ang pinakamataas na grado na San Yuan Zijinden ay nahulog sa harap ng Senior Deacon ng Pharmacists General Hall. Ang Senior Deacon ng Pharmacists General Hall ay tumingin sa pinakamataas na grade na San Yuan Zijinden sa kanyang harapan, at hindi niya alam kung paano magsalita ng ilang sandali. Sa oras na ito, si Fo Shengjia at ang kanyang mga kasama ay natulala na sa eksena ng pagpipino ng gamot ni Yang Xiaotian ngayon, at tulala silang nakatayo sa tabi ng bulwagan. Sa huli, naipasa ni Yang Xiaotian ang 2-star, 3-star, 4-star at kahit 5-star na pagtatasa ng parmasyutiko. Masyadong tamad si Yang Xiaotian na kumuha ng 5-star na pagtatasa ng parmasyutiko sa susunod, kaya sa pagkakataong ito, kinuha din niya ang 5-star na pagtatasa ng parmasyutiko. Sa kontinente ng Kangshen, ang kwalipikasyon ng parmasyutiko ay pangkalahatan, at magiging mas maginhawang magkaroon ng isang 5-star na pagkakakilanlan ng parmasyutiko. Sa wakas, ang Senior Deacon ng main hall ng pharmacist ay nagbigay kay Yang Xiaotian ng 5-star na parmasyutiko na brocade na robe at isang 5-star na pharmacist na medalya. Pagkatapos ay inayos niya ang pinakamataas na antas ng tirahan sa palasyo para kay Yang Xiaotian. Pagkatapos, tumira sina Yang Xiaotian at Mie Tianmou sa palasyo ng pangunahing bulwagan ng parmasyutiko ng Fuyuan. At kumalat din ang katotohanang nakumpleto ni Yang Xiaotian ang 2-star, 3-star, 4-star at even 5-star na pagtatasa ng parmasyutiko sa pangunahing bulwagan ng parmasyutiko ng Fuyuan nang wala pang isang insenso. Nagulat ang Foguang City. Sa wala pang isang stick ng insenso, natapos niya ang 2-star, 3-star, 4-star, at 5-star na pagsusuri ng parmasyutiko. Kahit ang Medicine Saint ay hindi magagawa. Narinig ko na naabot na ni Yang Xiaotian ang estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao. Si Tang Huan ay nasa pangunahing bulwagan din ng parmasyutiko noong panahong iyon, ngunit wala man lang siyang lakas ng loob na hamanin si Yang Xiaotian. Nang maglaon, umalis siya ng tulala, hindi man lang nangangahas na makita si Yang Xiaotian. Lahat ng tao sa Foguang City ay excited na nag-uusap. Maging ang maraming mga alagad ng pamilya ay sumugod sa pangunahing bulwagan ng parmasyutiko, sinisigaw ang pangalan ni Yang Xiaotian at Yang Shen. Kung hindi dahil sa mga masters ng main hall ng pharmacist na nagbabantay sa gate, natatakot ako na ang mga alagad ng pamilya na ito ay sumugod na sa main hall ng pharmacist. Sa isang mansyon sa isang lugar sa Foguang City, tumingin si Yao Qingzhou sa direksyon ng pangunahing bulwagan ng parmasyutiko at sinabi sa sarili, pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Pagkakaisa ng langit at tao. Ang estadong tinahak niya sa buong buhay niya. Ngunit ngayon ay naabot na ito ni Yang Xiaotian.
Nakatayo na si Yang Xiaotian sa tuktok na hindi niya maabot. Goddess, gusto mo bang makita si Yang Xiaotian? Sa oras na ito, ang kasambahay sa tabi niya ay nagsabi, bilang isang diyosa, kung gusto mong makita si Yang Xiaotian, tiyak na makikipagkita sa iyo si Yang Xiaotian. Lumiwanag sa isipan ni Yao Qingzhou ang gwapong mukha ni Yang Xiaotian, at sa wakas ay umiling at walang sinabi. Sa wakas ay malalim na ang gabi. Tumigil din ang mga alagad ng pamilya na sumisigaw sa labas ng main hall ng pharmacist. Si Yang Xiaotian ay umalis sa silid at pumunta sa Thousand Buddha Hall. Sa araw, may ilang mga parmasyutiko na pumunta sa Thousand Buddha Hall, ngunit ngayon ay wala ng tao. Ang Thousand Buddha Hall ay napakalaki, at sa mga dingding, mayroong 1,000 estatwa ng Buddha na inukit, parang buhay. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang bulwagan at nag-isip. Dahil nakatago ang elixir sa antas ng Diyos sa Thousand Buddha Hall, dapat itong nakatago sa isang lugar na mahirap hanapin ng mga tao. Hinanap niya ang paligid at wala siyang nakita. Sa wakas, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay huminto sa kaldero sa dingding. Sa dingding, bukod sa 1,000 estatwa ng Buddha, mayroon ding isang kaldero, na inukit ayon sa Chanfo Cauldron. Ngunit mukhang napakabigla sa 1,000 estatwa ng Buddha. Sa pagtingin sa mga pattern sa Chanfo Cauldron, naisip ito ni Yang Xiaotian, binuksan ang kanyang kanang kamay, at lumitaw ang Thousand Buddha's Divine Fire. Inilagay niya ang Thousand Buddha's Divine Fire sa Chanfo Cauldron gamit ang kanyang kanang kamay. Biglang tumalon ang mga pattern sa Chanfo Cauldron. Dalawang bagay ang inilabas mula sa Chanfo Cauldron. Ang isa ay isang bote ng jade. Ang isa naman ay hand scroll. Nang makita ang bote ng jade, natuwa si Yang Xiaotian. Walang duda na ang banal na elixir ay nasa bote ng jade. Hindi niya binuksan ang bote ng jade, ngunit binasa ang hand scroll. Pinagmasdan ito ni Yang Xiaotian, at sigurado, na itala ng hand scroll ang kinaroroonan ng Thousand Buddha Sword. Wudi City. Binasa niya. Ang Thousand Buddha Sword ay nasa Wudi City. Hindi nagtagal si Yang Xiaotian. Iniligpit niya ang mga tabletas at mga scroll at umalis sa Thousand Buddha Hall. Pagkabalik, tinanong ni Yang Xiaotian ang demon ancestor na si Mia Tian tungkol sa Emperor Wu City. Emperor Wu City. Nagulat ang demon ancestor na si Mia Tian. Hindi niya alam kung bakit biglang nagtanong si Yang Xiaotian tungkol sa Emperor Wu City. Sinabi niya, ang Emperor Wu City ay nasa Zhongzhou at itinayo ng sinaunang Emperador Wu. Kapanahon si Emperor Wu at ang Thousand Buddha Medicine God. Siya rin ang pinakakahanga-hangang emperador sa kasaysayan ng Fuyuan Empire. Napakahusay niya sa martial arts. Nakipagpustahan daw siya sa Thousand Buddha Medicine God. Nang maglaon, natalo ang Thousand Buddha Medicine God at nag-iwan ng espada sa Emperor Wu City. Sinasabi ng ilang tao na ang espada ay ang Thousand Buddha Sword. Hindi ko alam kung ito ay totoo. Oh, natalo ang Thousand Buddha Medicine God. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang Thousand Buddha Medicine God ay hindi lamang napakahusay sa medisina, kundi napakahusay din sa martial arts, ngunit talagang natalo siya. Oo. Ang Devil Ancestor na si Mia Tian ay tumanggo at nagsabi, kung paano siya nawala. Walang paraan upang malaman, ngunit walang nakahanap ng Thousand Buddha Sword sa loob ng maraming taon. Ang Thousand Buddha Sword ay malamang na isang alingaw-ngaw. Alingaw-ngaw. Alam ni Yang Xiaotian na ang Thousand Buddha Sword ay talagang nasa Wudi City. Young Master, gusto mo bang pumasok sa Wudi City? Sinabi ng Devil Ancestor na si Mia Tian, gayunpaman, ang Wudi City ay bukas lamang ng isang araw sa isang taon. Kung gusto mong pumasok sa Wudi City, kailangan mong maghintay ng 3 buwan. Nagbubukas lang ng isang araw sa isang taon. Natigilan si Yang Xiaotian. Oo, maraming restrictions ang Wudi City. Bawat taon, ang mga restrictions ay automatikong mawawala sa loob ng isang araw. Maraming martial arts ang nakaukit ni Wudi sa mga stone tablets at stone wall sa loob. Sinabi ni Mia Tian Mo Zhu, sa araw na ito taon-taon, maraming master ang dadagsa sa Wudi City upang maunawaan ang martial arts at mahiwagang kapangyarihan ni Wudi. Tinansya ni Yang Xiaotian na kung pupunta siya sa Soul Sea upang patayin ang Deep Sea Demon Kun sa Soul Sea at magmadaling bumalik, maaabutan niya ang pagbubukas ng Wudi City. Muling sinabi ni Mia Tian Mo Zhu, narinig ko na kapag binuksan ang Wudi City sa pagkakataong ito, papasok din si Mo Tian Sword God sa Wudi City kasama ang kanyang disipulong si Wei Zhongyan. Nagulat si Yang Xiaotian. Nakapasok din ba si Wei Zhongyan sa Wudi City? Young Master, mag-ingat ka sa pagpasok mo sa Wudi City. Sabi ni Mia Tian Mo Zhu. Tumango si Yang Xiaotian.
Sa mga araw na ito, gumawa si Wei Zhongyan ng pahayag sa publiko na hahamunin niya siyang muli at talunin siya sa hinaharap. Alam ito ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, kung talagang makikilala ng Wudi City si Wei Zhongyan, gagawin niyang ganap na desperado si Wei Zhongyan. Kinabukasan. Bago magbukang liwayway, umalis si Yang Xiaotian at ang Devil Ancestor na si Mie Tian sa Budalite City. Inilabas ni Yang Xiaotian ang Abyss Spaceship at buong lakas niyang itinaboy ito sa Soul Sea. Sa spaceship, binuksan ni Yang Xiaotian ang bote ng Jade na naglalaman ng elixir na antas ng Diyos. Biglang, ang banal na liwanag ng bote ng Jade ay bumangon sa kalangitan, at ang buong spaceship ay naliwanagan ng banal na liwanag. Sa loob ng bote ng Jade, may Buddha talaga na nakaupo na naka-cross-legged. Isang gintong Buddha na puno ng gintong liwanag ng Buddha at banal na liwanag. Tumangala ang gintong Buddha kay Yang Xiaotian nang makita niyang nakabukas ang bote ng Jade. Isang sulyap lang ay naging magulo ang kaluluwa ni Yang Xiaotian at halos mawala sa sarili. Sa kabutihang palad, malakas ang soul power ni Yang Xiaotian at nagising siya. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng espiritu ng gintong Buddha na binago ng elixir na ito sa antas ng Diyos. Gayunpaman, sa kabutihang palad, mayroong pagbabawal na itinakda ng Thousand Buddha Medicine God sa bote ng Jade, at ang kabilang partido ay hindi nakatakas. Isinara muli ni Yang Xiaotian ang bote ng Jade. Ang elixir na ito sa antas ng Diyos, ang Golden Buddha Divine Pill, ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya pagkatapos niyang masira ang Saint Realm. Pagkatapos, sa spaceship, nagsimulang magsanay si Yang Xiaotian ng Tungtian Sword Technique. Ngayon, na-practice na niya ang 47th move ng Tungtian Sword Technique. 2 galaw na lang ang natitira upang ganap na sanayin ang Tungtian Sword Technique. Pagbalik niya mula sa Soul Sea, ganap na niyang maisasanay ang Tungtian Sword Technique. Sa spaceship, nag-practice siya ng Tungtian Sword Technique at Thunder 9 days sa umaga, at sa hapon ay dinalisayan niya ang Tianpin San Yuan Purple Gold Pill at tiningnan ang sikretong aklat ng pagdadalisay ng gamot na iniwan ng Thousand Buddha Medicine God. Sa gabi, pangunahin niyang sinasanay ang Beginning Dragon Art. Sa mga araw na ito, pagkatapos makuha ng kanyang Black Dragon Martial Soul ang Beast Soul Energy ng Lord of the Abyss, ang mga pagbabago ay naging mas malaki, at ang katawan ay nagiging mas malaki halos araw-araw. Bukod dito, ang mga kaliskis ng dragon ng Black Dragon Martial Soul ay naging mas siksik at matigas, at ang madilim na kapangyarihan sa paligid nito ay gumugulong na parang dagat. Kung ikukumpara sa Black Dragon Martial Soul, ang mga pagbabago ng Black Tortoise Martial Soul ay mas maliit. Nang dumating si Yang Xiaotian sa Soul Sea, ang langit ay bagong liwayway. Ang araw sa umaga ay sumisikat sa ibabaw ng Soul Sea, at ang buong Soul Sea ay tila natatakpan ng isang gintong kamiseta. Inalis ni Yang Xiaotian ang spaceship at lumipad pasulong kasama ang Devil Ancestor, Ice Flame Kirin, at Sky Blue Thunder Python. Wala akong naramdaman sa labas ngayon, pero pagpasok ko pa lang sa Soul Sea, bigla akong nakaramdam ng misteryosong kapangyarihan na bumalot sa akin. Ang mahiwagang kapangyarihang ito ay hindi maaaring hawakan, ngunit maaari itong madama. Ipinaliwanag ni Ice Flame Kirin, ito ay isang invisible soul power na nabuo ng Soul Sea sa loob ng milyon-milyong taon. Nabalitaan ko na walang Soul Sea bago ang sinaunang panahon. Mamaya, isang walang katulad na malakas na tao ang pumatay ng Soul Beast. Ang dugo ng Soul Beast na ito ay damaloy sa lugar na ito at sumanib sa tubig dagat sa lugar na ito, unti-unting nabuo ang Soul Sea. Sinasabi ng ilang tao na ang Soul Beast na ito ay hindi talaga patay, at ang invisible soul power na ito sa Soul Sea ay ang soul power ng Soul Beast na ito. Siguro pagkatapos ng 10-10 milyong taon, ang kaluluwang hayop na ito ay muling mabubuhay. Laking gulat ni Yang Xiaotian na ang Soul Sea ay nabuo sa ganitong paraan. Ito ay isang alamat lamang, hindi kinakailangang totoo. Umiling si Sky Blue Thunder Python. Nagpatuloy ang dalawa sa paglipad ng malalim sa Soul Sea. Tulad ng Soul Beast Forest, ang mga master ay makikita sa lahat ng dako na nangangaso ng mga Soul Beast at nagpapalapot ng Soul Ring para sa kanilang mga disipulo. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Gayunpaman, halos lahat ng mga master na pumasok sa Soul Beast Forest upang manghuli ng mga Soul Beast ay mga master mula sa Buddha Origin Empire at sa mga imperyo sa paligid ng Buddha Origin, ngunit ang Soul Sea ay iba. Ang mga master na pumasok sa Soul Sea upang manghuli ng mga Soul Beast ay nagmula sa mga pangunahing imperyo ng Kangshen Continent. Wanxiang Empire, Buried Empire, Paa Empire,
Paminsan-minsan, kapag nakilala nila ang ilang mga master ng super sects ng imperyo, sasabihin ni Binyan Qilin at Tianqing Limang kay Yang Xiaotian ang tungkol sa kapangyarihan at kakaibang kakayahan ng mga super sect na ito ng imperyo. At kung ano ang kailangang bigyang pansin ni Yang Xiaotian kung makatagpo niya ang mga super sect master na ito sa hinaharap. Wanshen Empire. Yan Family. Biglang tumingin si Binyan Qilin at tumingin sa grupo ng mga master sa harapan. Nagulat din si Yang Xiaotian. Mayroong daan-daang mga imperyo sa kontinente ng Kangshen, at ang imperyo ng Wanshen ay ang pinakamalakas na imperyo sa kontinente ng Kangshen ngayon, nang walang pag-aalinlangan. Narinig din niya ang tungkol sa pamilya Yan. Ito ay hindi lamang isa sa pinakamalakas na pamilya sa 10,000 Gods Empire, kundi isa rin sa pinakamalakas na pamilya sa Kangshen Continent. Hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na tumingin sa mga master ng pamilya Yan ng ilang ulit. Ang mga Panginoon ng pamilyang Yan ay nakasuot ng mga gintong panlaban na robe, na lubhang kapansin-pansin. Ang ilang matatanda sa harapan ay napakalakas, at ang aura ng bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa Ice Flame Kirin at ng Sky Blue Thunder Python. Habang pinagmamasdan ni Yang Xiaotian ang mga Panginoon ng pamilya Yan, isang kabataang lalaki mula sa pamilya Yan ang malungkot na nagsabi, "Anak, ano ang tinitingnan mo? Kung titingnan mo muli, huhukiin ko ang iyong mga mata." Sumimangot si Yang Xiaotian. "Anak, sa tingin mo ba niloloko kita?" Ang binata mula sa pamilya Yan ay mukhang malamig at akmang sesilakay. Ang Ice Flame Kirin at ang Sky Blue Thunder Python ay mukhang malamig. Sa oras na ito, sinabi ng isang matandang lalaki mula sa pamilya Yan, "Yan Long, huwag kang manggulo kapag lumabas ka." Huminto ang binata mula sa pamilya Yan. Lumipad ang pamilya Yan at naglaho sa langit. Talagang mayabang at dominante ang mga alagad ng pamilya Yan. Malamig na sabi ni Ice Flame Kirin. Sinabi ng Azure Thunder Python sa isang malalim na boses, mula nang mamatay si Lord Kangshen, ang mga tao ng pamilya Yan at ang pamilya Shen ay naging mas walang prinsipyo. Kung hindi dahil kay Lord Kangxiong, natatakot ako na ang Kangshen Continent ay matagal nang nagkagulo. Si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay patuloy na lumipad pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo sila ng isang pangkat ng mga master na nakasuot ng purple na baluti. Bawat isa sa mga taong ito ay may napakalakas na aura. Nang makita ng Devil Ancestor na si Mie Tian ang pangkat ng mga master na ito, sinabi niyang may pagkamangha, sila ay mga disipulo ng Kangshen Mansion. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Yang Xiaotian, ang Kangshen Mansion ay ang puwersang iniwan ni Lord Kangshen noon. Nagulat si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Si Binyan Qilin at Tianqing Limang ay tumingin din sa mga disipulo ng Kangshen Mansion sa harap nila nang may pagkamangha. Ngayon lang, kahit na nakita nila ang mga Panginoon ng pamilyang Yan ng 10,000 Gods Empire, si Binyan Qilin at Tianqing Limang ay hindi nagpakita ng pagkamangha, ngunit ngayon ay nagpakita sila ng pagkamangha. Ito ay dahil ang Kangshen Mansion, sa isang kahulugan, ay kumakatawan sa matandang Panginoong Kangshen at ang Panginoon ng kanilang Kangshen Continent. Ang Kangshen Mansion ay itinatag ni Lord Kangshen noon. Sinabi ni Binyan Qilin, ito rin ang pinakamalakas na superpower sa ating Kangshen Continent ngayon. Bumantong hininga si Tianqing Limang, ito ay dahil mismo sa Kangshen Mansion at Lord Kangxiong kaya ang ating Kangshen Continent ay hindi nagkakagulo. Biglang nagtanong si Yang Xiaotian, paano ako magiging disipulo ng Kangshen Mansion? Kung gusto niyang maging master ng Kangshen sa hinaharap, kailangan niyang pumasok sa Kangshen Mansion. Nagulat si Binyan Qilin, pagkatapos ay nagsabi, upang maging disipulo ng Kangshen Mansion, kailangan mong makapasa sa maraming assessment at pagsubok ng Kangshen Mansion. Hanggat pumasa ka sa mga assessment at pagsubok ng Kangshen Mansion, maaari kang maging disipulo ng Kangshen Mansion. Ngunit mayroong isang kinakailangan, dapat kang maging isang mahusay na emperador. Nag-alab si Yang Xiaotian ng pag-asa, ngunit hindi siya nakaimik matapos marinig ang huling pangungusap. Dakilang emperador. Siya ay nasa unang antas lamang ng kaharian ng emperador ngayon, at hindi pa man lamang nakakalusot sa ikalawang antas. Siya ay isang buong 19 na maliliit na kaharian ang layo mula sa dakilang kaharian ng emperador. Aabutin ng ilang taon upang masira ang dakilang kaharian ng emperador. Dapat maging isang dakilang emperador. Nagtanong muli si Yang Xiaotian, mayroon bang mga Panginoon sa kaharian ng emperador o sa kagalang-galang na kaharian na sumali sa Kangshen Mansion? Umiling ang Sky Blue Thunder Python at sinabing, ito ay dapat na isang dakilang emperador, walang sinuman ang makakagawa ng exception. Kahit na ito ay isang napakatalino na henyo, kailangan niyang maabot ang dakilang kaharian ng emperador upang lumahok sa mga pagtatasa at pagsubok ng Kangshen Mansion.
Hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na putulin ang kanyang iniisip. Sa kasong ito, maaari lamang siyang magsanay sa dakilang kaharian ng emperador ng masunurin. Sinabi ni Binyan Qilin, ang mga disipulong ito ng Kangshen Mansion ay kumakatawan sa Kangshen Mansion. Kung wala silang malakas na lakas, hindi nila magagawa ang mga gawain ng Kangshen Mansion. Halimbawa, kung ang isang sinaunang puwersa ng demonyo ay lilito sa isang tiyak na imperyo, ito ay kailangang sugpuin. Kung wala kang malakas na lakas, hindi mo ito mapipigilan. So, dapat malakas ang lakas mo. Ito ang dahilan kung bakit itinatadhana ng Kangshen Mansion na ang mga master lamang na higit sa antas ng emperador ang maaaring lumahok sa pagtatasa. Tumango si Yang Xiaotian. Ang ilang mga tao ay patuloy na lumilipad sa lahat ng paraan, patuloy na lumilipad sa kailaliman ng dagat ng kaluluwa. Unti-unting lumipas ang gabi. Dumaong si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa isang desyerto na isla, nagpaplanong magpahinga ng isang gabi at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay bukas. Nakahanap ang ilang tao ng isang lugar na nakatalikod sa dingding ng bundok, at pagkatapos ay nagsindi ng siga. Hindi nagtagal, napuno ng amoy ng barbecue ang hangin. Nagkwekwentuhan ang iilan habang umiinom. Ipinakilala ni Binyan Qilin, Tianqing Thunder Python, at Mietian Demon Ancestor si Yang Xiaotian sa sitwasyon ng mga pangunahing imperyo at superpower sa kontinente ng Kangshen. Sa madaling araw kinabukasan, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, lumipad si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa maikling panahon ng Makar-inig sila ng sigawan at labanan. Tumingin si Yang Xiaotian sa isla sa unahan. Ang sigawan at labanan ay nagmula sa isla sa unahan, paputol-putol, at hindi napigilan ni Yang Xiaotian na lumipad sa isla sa unahan. Habang papalapit siya sa isla sa unahan, mas naging malinaw at malinaw ang away at sigawan sa harapan. Nakahanap muna kami nitong espiritual na gamot, bakit ka namin ibibigay? Galit na boses ng isang babae. Bakit? Dahil alagad ako ng Tungtian sect. Boses ng isang mayabang na lalaki. Bagamat hindi nila nakita ang nangyayari, nahulaan na ito ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama. Nang marinig na ang kabilang partido ay isang disipulo ng Tungtian sect, hindi naiwasang mapabilis ni Yang Xiaotian. Hindi nagtagal, nakita nila na sa bundok ng isla sa unahan, may 4 na lalaki na kumukubkob sa 2 babae, isa sa mga ito ay nakasuot ng brocade na damit ng isang alagad ng Tungtian sect. Ang 2 babae, na nakasuot ng brocade robe ng Tianzang Academy, ay halatang dahado at malubhang na sugatan. Nang makitang isa itong disipulo ng Tianzang Academy, sumigaw si Yang Xiaotian, tumigil ka. Napatingin ang lahat dito at hindi napigil ang tumigil. Dumaong si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa bundok ng isla. Ang lalaking naka-brocade na robe ng Tungtian Divine Sect ay tumingin kay Yang Xiaotian, anak, gusto mo bang matutong maging bayani at iligtas ang kagandahan? Pagkatapos ay sinabi niya, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao, kung hindi, sasampalin kita hanggang sa mamatay. Nagtawanan ang iba. Nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, kumislap ang kanyang anyo, at sumuntok siya. Ang disipulo ng Tungtian Divine Sect ay nagulat at gustong kumilos, ngunit huli na ang lahat. Tinamaan siya sa dibdib ng suntok ni Yang Xiaotian, at itinapon at tinamaan sa malayong taluktok ng bundok, na nagsuka ng dugo. Tumigil naman sa pagtawa ang iba. Sinabi ng isa sa mga lalaki na may malamig na mga mata, anak, saang imperyo at pamilya ka nang galing? Ako ang young master ng pamilya Chen sa Zhongzhou, ang Buddhist Empire. Malapit ang ninuno ng pamilya namin Chen. Payo ko sa iyo na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinuntok muli siya ni Yang Xiaotian sa tiyan, at ang kabilang partido ay direktang nakaimbed sa pader ng bundok sa harapan. Nagbago ang mukha ng 2 pang tao. Naglakad si Yang Xiaotian patungo sa 2. Ako si Wu Fei, isang disipulo ng Tungtian sect ng Buddhist Empire. Ang disipulo ng Tungtian sect na ngayon lang ay sumigaw ng mabangis, ang lakas ng loob mong guluhin ang Tungtian sect ko, walang makakaligtas sa iyo. Malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, may mga patakaran ba ang Tungtian sect sa pang-aapi sa mahihina at pagnanakaw ng mga kayamanan ng ibang tao? Si Wu Fei, isang disipulo ng Tungtian sect, ay galit na nagsabi, anak, sino ka sa tingin mo? Paano ako, isang disipulo ng Tungtian sect, kailangan mo ba akong turuan?
Ayon sa mga alituntunin ng Tungtian Divine Religion, ang mga nang-aapi sa mahihina at ninakawan ng iba ang kanilang mga kayamanan ay puputulan ang kanilang mga braso. Inihagis niyang Xiaotian ang Burial Heaven Sword sa kanyang kamay, at isang flash ng sword light ang dumaan, at ang mga braso ni Wu Fei ay agad na naputol. Bumulwak ang dugo. Napahiyaw si Wu Fei. Pagkatapos, iniwagayway muli niyang Xiaotian ang Burial Heaven Sword, at ang lakas ng espada ay nasa lahat ng dako, at ang natitirang disipulo ng pamilya ay natangay din ng lakas ng espada. Pumunta ka. Sabi niyang Xiaotian sa dalawang babaeng disipulo ng Tianzang Academy. Nagising ang dalawa at nagpasalamat kay Yang Xiaotian, salamat sa pagligtas sa amin, Young Master. Pagkatapos ay umalis sila sa gulat. Nang makita ang dalawang babaeng disipulo ng Tianzang Academy na tumatakas na may dalang elixir, ang mukha ni Wu Fei ay mabangis sa sakit. Tinitigan niya si Yang Xiaotian, anak, sino ka? Tianzang Academy, Yang Xiaotian. Sabi ni Yang Xiaotian. Ang mga disipulo ng Tungtian Divine Religion at ang dalawa pa ay nagbago ang kanilang mga mukha. Ang binata sa harap niya ay si Yang Xiaotian ng Tianzang Academy. Kung gusto mong maghayganti sa akin, maaari kang pumunta sa Tianzang Academy para hanapin ako anumang oras. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian, at umalis kasama si Bingyan Qilin at ang dalawa pa. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming figure ang nahulog. Ito ay ang mga ninuno ng Tungtian Divine Sect at ang mga ninuno ng pamilya Chen. Nang makita nila ang eksena, lumubog ang kanilang mga mukha. Sino ta? Galit na galit ang ninuno ng Tungtian Divine Sect na si Liu Xingyo. Si Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mula sa Tianzang Academy. Galit na sabi ni Wu Fei. Nagulat lahat ang mga ninuno ng pamilya Chen. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Liu Xingyo, paano kung si Yang Xiaotian mula sa Tianzang Academy ay manggahas na sakta ng mga tao mula sa Tungtian Divine Sect, kahit si Ji Wudi ay hindi ka mapoprotektahan. Pupunta tayo sa Tianzang Academy sa loob ng ilang araw. Pagkaalis ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama, nagpatuloy sila sa paglipad sa kailaliman ng Soul Sea. Habang lumilipad sila sa kailaliman ng Soul Sea, ang bilang ng mga makapangyarihang tao mula sa mga pangunahing imperyo ay paunti-unti. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakarating sila sa malalim na dagat ng Soul Sea. Pagkarating sa malalim na dagat ng Soul Sea, nakatagpo sila ng higit at higit na 100,000 taon at 200,000 taong mga kaluluwang hayop. Sa wakas, si Bingyan Qilin at ang kanyang mga kasama ay kailangang huminto. Hiniling ni Yang Xiaotian kay Bingyan Qilin at sa kanyang mga kasama na hintayin siya sa isang desyerto na isla, at patuloy siyang lumipad pasulong sa ilalim ng proteksyon ng kaldero ng gamot. Nang lumipad siya ng malalim at sapat na malayo, sa wakas ay hindi niya makita ang kahit 200,000 kaluluwang hayop. Sa unahan, malawak ang dagat. Gamulong ang demonyong enerhiya. Ito ay halos tulad ng kailaliman ng impyerno, kung saan hindi mo makita ang iyong mga daliri at hindi masabi ang mga direksyon. Dito, nawala lahat ng sikat ng araw. Maging ang lahat ng kulay ay naglaho, itim na lamang ang natitira, at maging ang tubig dagat ay itim. Paminsan-minsan, makikita ang isang liblib na isla. Ngunit walang damong tumutubo sa itaas ng liblib na isla. Maging ang nakabukod na isla ay itim. Habang lumalayo pa siya, mas lalong umiikot ang dagat, na may malalaking alon na paminsan-minsan ay tumataas. Isang nakakatakot na di nakikitang puwersa ang bumalot sa walang katapusang dagat na ito. Katulad ng pagpasok niya sa kailaliman ng impyerno, nakaramdam pa rin si Yang Xiaotian ng hininga kahit na may proteksyon ng kaldero ng gamot. Ang pag-inis na ito ay nagmula sa kaluluwa. Sa kabutihang palad, nagsasanay siya sa pamamagitan ng paglunok ng mga soul pill na gawa sa dugo ng Lord of the Abyss nitong mga araw na ito, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay naging mas malakas. Si Yang Xiaotian ay nagpatuloy sa paglipad patungo sa malalim na dagat at sa wakas ay dumaong sa isang hiwalay na isla. Sa liblib na isla na ito, ang lakas ng demonyo ay napakalakas na halos imposibleng matuno. Maging ang mga bato sa isla ay kasing itim ng mga itim na hiyas, na kumikislap ng malamig na itim na liwanag. Ito dapat ang lugar kung saan nagtatago ang Deep Sea Demon na si Kun, tama ba? Tanong ni Yang Xiaotian. Tinakpan niya ito ng buong lakas ng kaluluwa, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang pinagtatagwan ng Deep Sea Demon na si Kun. Sa oras na ito, lumipad ang kaldero ng gamot. Hey, little guy, handa ka na ba? Tumunog ang boses ng kaldero ng gamot. Laging masama ang pakiramdam ni Yang Xiaotian kapag nakikinig sa tunog ng kaldero ng gamot. Bakit masama ang pakiramdam ng matandang anti-gang ito? Maingat, itinulak niya ang Dragon Art sa sukdulan, at inilabas pa ang Abyss Spaceship at tumayo dito.
Okay. Sabi ni Yang Xiaotian. Sa sandaling matapos magsalita si Yang Xiaotian, ang kaldero ng gamot ay namamaga sa nakakabaliw na paraan. Ang kaldero ng gamot, na isang tao lang ang taas, ay biglang lumaki at naging bundok. Pagkatapos, patuloy itong bumukol ng husto. Habang lumalaki ang kaldero ng gamot, ang itim na demonyong enerhiya sa itaas ng dagat ay nabasag lahat, at isang nakakatakot na gintong liwanag na haligi ang muling lumitaw sa mundo. Pinasabog ng Golden Light Column ang walang katapusang demonyong enerhiya, at ang malalim na dagat, na orihinal na natatakpan ng makapal na itim na demonyong enerhiya, ay agad na sumabog sa isang nakakatakot na butas. Ang butas ay patuloy na lumawak. Isang napakalakas na puwersa ang hamampas ng marahas. Ang ibabaw ng dagat ng kaluluwa ay itinaas patong-patong. Sa sandaling ito, parehong nakita ng mga master ng pamilya yan ng 10,000 Gods Empire at ng mga disipulo ng Kangshen Mansion ang nakakatakot na Golden Light Column na ito. Sabay-sabay na huminto ang lahat ng pumasok sa Soul Sea, na bakas sa mga mukha nila ang pagkagulat. Anong nangyayari? Ang pinakamalakas na ninuno ng pamilya yan na pumasok sa Soul Sea ay nagbago rin ng kulay sa pagkabigla. Ang isang makapangyarihang tao ay pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng Soul Sea. Yung nasa Soul Sea ang target niya. Magsisimula na ang isang nakakagimbal na digmaan, umatras kaagad. Ang mga ninuno ng bawat pamilya ay sumigaw sa takot at tumakas kasama ang kanilang mga lalaki at mga alagad. Biglang, isa-isa, ang malalakas na lalaki ng pamilya ay tumakas sa takot, sinusubukang tumakas mula sa Soul Sea. Kahit na ang ninuno ng Tungtian God Sect, si Liu Xingyu, ay nakita ang nakakatakot na gintong liwanag na haligi, at tumakas kasama ang kanyang mga disipulo na si Wu Fei at iba pa sa gulat. Ang nakakatakot na gintong liwanag na haligi ay lumakas, at ang gininto ang liwanag, tulad ng mga alon, ay patuloy na kumalat, na nakakaapekto sa sunod-sunod na bahagi ng dagat. Parang naramdaman ng malakas na kapangyarihan ng Medicine Cauldron, ang ibabaw ng buong Soul Sea Deep Sea ay lumakas din, at ang buong ibabaw ng dagat ay patuloy na nakaangat, tulad ng Lord of the Abyss na pinasabog ang buong ibabaw ng abyss. Ngayon, ang buong Soul Sea Deep Sea surface ay sumabog din. Unang nakita ni Yang Xiaotian ang dalawang malalaking pakpak na lumulutang palabas ng dagat. Hindi may larawan ni Yang Xiaotian kung gaano kalaki ang dalawang pakpak na ito. Nang nakabuka ang dalawang malalaking pakpak, talagang tinakpan nila ang walang hangganang lugar ng dagat, at natangay ang lahat ng nakabukod na isla. Ang mga nakaraang ilang isla ay sapat na malaki, ang ilan sa mga ito ay maihahambing sa isang imperial na kabisera, ngunit ngayon ang mga nakahiwalay na isla ay kasing liit ng mga tagihawat sa harap ng malalaking pakpak na ito. Parang tagihawat na tumutubo sa dalawang malalaking pakpak. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang Deep Sea Demon Kun, dalawang pares lamang ng mga pakpak, ay napakalaki. Kung ito ay ang buong katawan, maaari mong isipin kung gaano ito kalaki. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Ang dalawang malalaking pakpak ay patuloy na lumutang. Ang lakas ng demonyo ay walang hangganan. Ang demonyong enerhiya na na-disperse ng gininto ang liwanag na alon ng kaldero ng gamot ay muling bumangon, sinusubukang takpan muli ang langit. Nang lumutang ang dalawang malalaking pakpak mula sa dagat, sa wakas ay lumitaw ang tunay na katawan ng Deep Sea Demon Kun sa harap ni Yang Xiaotian. Ang tunay na katawan ng Lord of the Abyss ay pumuno sa buong Hell Abyss, at ang tunay na katawan ng Deep Sea Demon Kun, na lumabas mula sa dagat, ay talagang sumikop sa buong Deep Sea area. Ang buong malalim na bahagi ng dagat ay tila hindi kayang i-accommodate ang tunay nitong katawan. Kung ang tunay na katawan lang ang pag-uusapan, ang tunay na katawan ng Deep Sea Demon Kun ay parang mas malaki ng kaunti. Dahil ang dalawang pakpak ng Deep Sea Demon Kun ay napakalaki, ang dalawang pakpak ay nakabuka, tulad ng isang walang katapusang hanay ng bundok sa malawak na dagat. Ang mga mata ng Deep Sea Demon Kun ay pula ng dugo, tulad ng dalawang malalaking pulang-pulang isla. Nang makitang ang tunay na katawan ng Deep Sea Demon Kun ay sa wakas ay lumitaw, ang Medicine Cauldron ay walang sinabi, at sa mabigat na gininto ang liwanag, ito ay sumabog patungo sa higanti ng Deep Sea Demon Kun. Boom! Isang malakas na putok na yumanig sa kalangitan. Ang buong Soul Sea ay marahas na nayanig. Ang nakakatakot na alon ng dagat ay sumabog na may hindi kilalang dami ng tonelada. Lahat ng isla ay natangay at naging alabok. Ang alikabok na hinaluan ng mga alon ng dagat ay lumipad sa kalangitan, na sumasakop sa Soul Sea sa hindi kilalang bilang ng milya. Ang mga makapangyarihang lalaki mula sa mga pangunahing imperyo na tumatakas sa gulat ay natakot sa tagpong ito na tila katapusan ng mundo.
Kahit na ang pinakamalakas na ninuno ng pamilyang yan ng 10,000 Gods Empire ay nanginginig sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng pag-atake ng Medicine Cauldron, ang Deep Sea Demon Kun ay natangay, at hindi alam kung gaano karaming mga dagat ang natangay. Ang Deep Sea Demon Kun ay sumigaw ng malungkot. Umalangaw-ngaw ang matalim na sipol sa buong Soul Sea. Niyanig nito ang isipan ng hindi mabilang na makapangyarihang mga tao sa Soul Sea hanggang sa masira. Dagandong. Ang malalaking pakpak ng Deep Sea Demon Kun ay biglang naglaslas patungo sa Medicine Cauldron. Tulad ng dalawang talam na maaaring tumagos sa kalangitan, pinutol nila ang walang laman at naglaslas sa gintong liwanag na haligi ng Medicine Cauldron na may mapangwasak na kapangyarihan. Bang! Natangay ang Medicine Cauldron. Ang malalaking pakpak ng demonyong si Kun ay nagpatuloy sa paghiwa, na humahampas sa dagat ng kaluluwa. Biglang sumabog ang libu-libong talampakan ng mga alon, at naglaslas ang mga pakpak, nahati ang lahat ng isla sa dalawa, at ang lahat ng ibabaw ng dagat sa dalawa. Mula sa malayo, ang ibabaw ng dagat ay nagmistulang dalawang malalaking peklat na hinding-hindi mabubura. Matapos maalis ang kaldero ng gamot, muling bumangon ang ginintoang liwanag, ginamit ang kapangyarihan ng siyam na patong na makalangit na kapigatian na kumulog ng tubig sa sukdulan, at muling sumabog patungo sa malalim na dagat na demonyong si Kun. Ang bilis ng kaldero ng gamot ay napakabilis kaya isang kahangahangang golden light column lamang ang nakita. Ito ay tulad ng isang malaking golden light column na sumabog sa katawan ng Deep Sea Demon na si Kun. Sa isang malakas na putok, ang malalim na dagat na demonyong si Kun ay natangay muli. Ang malalim na dagat na demonyong si Kun ay natangay, at hindi mabilang na mga isla ang nadurog. Napailing siyang Xiaotian at lumipad ng paulit-ulit, binasag ang sunod-sunod na isla at bundok. Kahit na nakita niya ang labanan sa pagitan ng Medicine Cauldron at Lord of the Abyss, nabigla pa rin siyang Xiaotian. Sa isang iglap, pinukaw ng kapangyarihan ang hindi mabilang na milya ng dagat, at hindi mabilang na mga isla ang nawasak. Napakadakila ng gayong kapangyarihan. Matapos muling tanggayin ang malalim na dagat na demonyong si Kun, tumangala siya sa langit at umungol. Ang Dagandong ay naging isang nakakatakot na puwersa ng sound wave, tulad ng isang sobrang bagyo, na sunod-sunod na binomba ang kaldero ng gamot. Sunod-sunod na nilubog ng nakakatakot na sound wave ang kaldero ng gamot. Saan man dumaan ang lakas ng sound wave, ang lahat ng ibabaw ng dagat ay nar-arrow ng patag. Boom, boom, boom. Ang isang pagsabog ng mesensi ng pambobomba ay parang kulog at tambol, na yumanig sa lahat ng malalakas na lalaki sa dagat ng kaluluwa. Gayunpaman, kahit na ang Dagandong ng Deep Sea Demon na si Kun ay nakakatakot, hindi pa rin ito kayang basagin ang golden light column ng Medicine Cauldron. Handa nang umalis si Yao Ding, at binomba muli ang Deep Sea Demon Kun. Hindi gumamit si Yao Ding ng anumang mahiwagang kapangyarihan para buksan ang kalangitan. Ang bawat pambobomba ay purong kapangyarihan lamang. Gamit ang kapangyarihang yumanig sa mundo, paulit-ulit nitong binomba ang Deep Sea Demon Kun. Masyadong malaki ang Deep Sea Demon Kun. Bagamat napakabilis din ito, mas mabagal ito kaysa kay Yao Ding, kaya hindi nito maiwasan ang pagbomba ni Yao Ding sa bawat pagkakataon. Kinulayan ng dugo ang Soul Sea na pula. Ang orihinal na itim na Soul Sea ay naging madugong pula. Tiningnan niyang Xiaotian ang dugo na nagkulay ng pula sa Soul Sea, ngunit nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ito ang dugo ng Deep Sea Demon Kun na mahigit 1,000,000 taong gulang, at bawat patak ay isang kayamanan. Nagpatuloy ang labanan. Ang hindi inaasahan ni Yao Ding ay kahit na ang Deep Sea Demon Kun ay hindi kasing edad ng Lord of the Abyss, ang lakas nito sa Soul Sea ay hindi mas mahina kaysa sa Lord of the Abyss, at ang Deep Sea Demon Kun ay hindi 1,000,000 taong gulang, ngunit isang 1.5 milyong taong gulang na Soul Beast. Ang depensa ng Deep Sea Demon Kun ay hindi mas mahina kaysa sa Lord of the Abyss. Napakakinas ng balat ng buong katawan nito. Kapag inatake ito ng puwersa, ang balat nito ay sumisipsip ng malaking bahagi ng puwersa. Sa makatuwid, ang kahirapan ng pagpatay sa Deep Sea Demon Kun ay maihahambing sa pagpatay sa Lord of the Abyss. Sa kabutihang palad, may sapat na kulog na tubig ng 9 Heavenly Tribulations upang patuloy na magbigay ng power support sa Medicine Cauldron. Sinubukan niyang Xiaotian ang kanyang makakaya na panuurin ang labanan sa pagitan ng Medicine Cauldron at ng Deep Sea Demon Kun ng buong puso. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na labanan, ang Deep Sea Demon Kun sa wakas ay napagod. Kahit na ang Deep Sea Demon Kun ay may malakas na depensa, ang Medicine Cauldron ay nakatutok sa ulo nito, na siyang pinakamahinang bahagi ng depensa nito. Ang ulo ng Deep Sea Demon Kun ay sumabog sa isang madugong gulo ng Medicine Cauldron. Isang nakakatakot na butas ang sumabog sa kanyang ulo.
Boom! Sa wakas, pagkatapos ng malakas na pambobomba ng Medicine Cauldron, nahulog ang Deep Sea Demon Kun sa kailaliman ng Soul Sea. Gusto niyang magpumiglas na bumangon, ngunit hindi na niya kayang suportahan ang sarili. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yao Ding, ngunit muli itong pumutok. Ganap na itinulak ang Deep Sea Demon Kun sa kailaliman ng Soul Sea. Sa pagtingin sa Deep Sea Demon Kun, na naghihingalo at walang kapangyarihang lumaban, lumipad siyang Shoutian patungo sa Deep Sea Demon Kun. Ang Deep Sea Demon Kun Beast Soul ay 1.5 million years old na. Bagamat hindi ito kasing husay ng Lord of the Abyss, kailangan mo pa ring maging maingat kapag na-absorb mo ito mamaya. Bumalik si Yao Ding kay Yang Shoutian at sinabi. Tumango si Yang Shoutian. Iniisip ang hindi makataong sakit na naranasan niya noong huling beses nang sumipsip ng Lord of the Abyss Beast Soul, huminga siya ng malalim at pumunta sa langit sa itaas ng ulo ng Deep Sea Demon Kun. Sa oras na ito, isang malaking itim na ilaw na bola ang lumipad palabas mula sa ulo ng Demon Kun. Nang makita ang malaking black light ball na ito, tiyak na alam ni Yang Shoutian kung ano ang black light ball na ito, at mabilis na umupo at tinawag ang Black Tortoise Martial Soul. Binuksan ng Black Tortoise Martial Soul ang malaking bibig nito at nagsimulang lumunin ang Deep Sea Demon Kun Beast Soul. Bigla, ang lumalakas na enerhiya ng Abyss Demon Kun Beast Soul ay sumugod sa Xuanwu Martial Soul na parang isang malaking alon sa Soul Sea. Lumiwanag ang liwanag ng Xuanwu Martial Soul. Dumating na naman ang sakit. Mabilis na pinaandar ni Yang Shoutian ang Dragon Art, at ang bilis ng paglunok ng Xuanwu Martial Soul, at bahagyang nabawasan ang sakit. Gayunpaman, sa ilalim ng nakakabaliw na pagbubuhos ng enerhiya ng Abyss Demon Kun Beast Soul, ang Xuanwu Martial Soul ay patuloy na lumago. Muling nanambalik ang sakit ng kaluluwang napunit, at ito ay naging mas matindi, at halos mawalan ng malay si Yang Shoutian. Gayunpaman, habang ang Xuanwu Martial Soul ay patuloy na lumalawak, ang mahiwagang ugat sa ibabaw ng balat ng pagong nito ay nagsimulang kumikislap, at sa tuwing ito ay kumikislap, ang enerhiya ng Abyss Demon Kun Beast Soul ay naibsan. Naibsan din ang hindi makatao na sakit. Kahit gaano kabaliw ang enerhiya ng Abyss Demon Kun Beast Soul ay na-infuse, ang Xuanwu Martial Soul ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga bitik, kahit na ito ay pinalawak ng 10 beses o 20 beses. Hindi ito nasira. Ang tibay ng buong katawan ng pagtatanggol ng Xuanwu Martial Soul ay hindi maisip. Ang mga mahiwagang ugat sa ibabaw ng shell ng pagong ay umaagos sa liwanag. Sa bawat oras na sumisikat sila, isang misteryosong puwersa ang sumisikat sa bawat sulok ng katawan ng Xuanwu, na ginagawang mas malakas at mas matigas ang depensa ng Xuanwu. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Shoutian nang makita niya ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpumilit na patakbuhin ang Dragon Technique ng paulit-ulit. Sa wakas, ang malaking Beast Soul ng Abyss Demon Kun ay nagsimulang lumiit. Sa tuwing lumiliit ito, naibsan ang sakit ng kaluluwa ni Yang Shoutian. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. At ang Xuanwu Martial Soul ay umaalingaw ng higit na liwanag, at ang itim na lamig ay umaalingaw sa buong katawan. Ang lahat ng nasa dagat sa paligid ng dagat ng kaluluwa ay natatakpan ng isang layer ng itim na yelo. Ang demonyong Kun Beast Soul ay patuloy na lumiit. Ang Xuanwu Martial Soul, na orihinal na nakaunat, sa wakas ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan. Sa wakas, isang halo ang lumitaw sa paligid ng Xuanwu Martial Soul, na siyang Soul Ring. Tulad ng Soul Ring ng Black Dragon Martial Soul, kulay gintong pula din ito. At sa tabi ng halo, may isa pang malabong gintong pulang halo. Ang kaluluwa ng hayop na Mo Kun ay 1.5 milyong taong gulang, kaya ang pangalawang ginintoang pulang halo ay napakahina. Habang ang Soul Ring ng Black Tortoise Martial Soul ay naninikip, isang marahas na divine power ang nagngangalit at gumulong ng walang katapusan. Ang banal na kapangyarihang ito ay eksaktong banal na kapangyarihan ng Deep Sea Demon Kun mismo. Saan man dumaan ang banal na kapangyarihan, ang lahat ng kaluluwang hayop sa Soul Sea ay nanginginig at gumapang sa lupa, takot na takot. Sa wakas, ang lumiit na Demon Kun Beast Soul ay naging isang sinag ng liwanag at sumanib sa Black Tortoise Martial Soul. Sa ngayon, matagumpay na nakondensed ang pangalawang Soul Ring. Ang Black Tortoise Martial Soul at ang Black Dragon Martial Soul ay nakapulupot sa itaas ng ulo ni Yang Shoutian. Ang dalawang singsing ng kaluluwa, na higit sa 1 milyong taong gulang, ay namumulaklak na may mabigat na gintong pulang ilaw, na nagpapaliwanag ng sunod-sunod na lugar sa malalim na dagat ng Soul Sea. Sa kalangitan, nagbago ang kulay ng hangin at ulap. Kulog at kidlat.
Tila ibinalita nito ang pagsilang ng dalawang soul ring sa Martial Soul World na mahigit 1,000,000 taong gulang na. Ang pagsilang ng dalawang soul ring na higit sa 1,000,000 taong gulang ay nagpabago ng kulay ng mundo. Sa hindi mabilang na mga taon ng kasaysayan ng One World, walang sino man ang nakapag-condense ng dalawang soul ring na higit sa 1,000,000 taong gulang. Ngayon, sinira ni Yang Xiaotian ang walang hanggang alamat ng One World at nilikha ang hindi kapani-paniwalang himalang ito. Sa ilalim ng liwanag ng dalawang soul ring, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay tila natatakpan ng mga layer ng gintong pulang ilaw. At ang sariling kaharian ni Yang Xiaotian ay matagumpay ding nakapasok sa ikalawang antas ng kaharian ng Wawang. Naramdaman ang napakalaking kapangyarihan ng dalawang soul ring, sumuntok si Yang Xiaotian, at ang gintong pulang puwersa ng kamao ay biglang sumabog sa bukas na patong-patong ng ibabaw ng dagat hanggang sa dulo ng dagat. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinalik ni Yang Xiaotian ang dalawang martial soul sa kanyang katawan. Ang gintong pulang ilaw na bumabalot sa malalim na dagat ng kaluluwa ay nawala. Unti-unting bumalik sa normal ang mundo. Hindi masama, hindi masama. Sa pagpapala ng 2,000,000 taong soul ring, magagawa mo na ngayong walisin ang lahat ng kaharian ng emperador. Bulalas ni Yao Ding. Masyadong mababa ngayon ang kaharian ni Yang Xiaotian, at hindi niya ganap na maisaaktibo ang kapangyarihan ng 1,000,000 taong soul ring. Gayunpaman, sa pagpapala ng 2,000,000 taong soul ring, kayang walisin ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga master sa Emperor Realm. Sa hinaharap, habang patuloy na umuunlad ang kaharian ni Yang Xiaotian, unti-unti niyang magagamit ang kapangyarihan ng Million-Year Soul Ring. Kapag pumasok na si Yang Xiaotian sa kaharian ng mga espiritu, magagawa niyang ganap na may segowa ang kapangyarihan ng Million-Year Soul Ring. Sa oras na iyon, papatayin niya ang mga Diyos at mga Buddha. Lumapit si Yang Xiaotian sa katawan ng Deep Sea Demon Kun, at bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ang katawan ng Deep Sea Demon Kun, na mas malaki kaysa sa Lord of the Abyss. Kahit na ang Deep Sea Demon Kun ay nawala ng maraming dugo, ang natitirang dugo ng Deep Sea Demon Kun ay sapat na para sa kanya upang pinuhin ng maraming Demon Kun Soul Pills at upang mapataas ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa sa isang kahangahangang antas. Inilagay niya ang katawan ng Deep Sea Demon Kun sa Medicine Cauldron. Gayunpaman, sa pagtingin sa walang laman na 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water, hindi nakaimik si Yang Xiaotian. Dati, nakakuha siya ng mahigit 200 subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water sa Kangshen Cave Mansion, ngunit ngayon, 1 subo na lang ang natitira. 1 subo lang. Ang bawat patak ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water ay maaaring ibalik ang mga patay at magkaroon ng hindi kapani-paniwalang epektong nakapagpapagaling. Ngayong wala na ang mahigit 200 subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water, isang kasinungalingan para kay Yang Xiaotian na sabihin na hindi siya nababalisa. Ito ay higit sa 200 subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water. Hahanapin ko ito mamaya. Nakangiting sabi ni Yao Ding. Higit lang sa 200 subo. Sinabi ni Yang Xiaotian sa madilim na tono, humayo ka na maghanap ng higit sa 200 subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water at tingnan mo. Ngumiti si Yao Ding at sinabing, higit sa 200 subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water, kapalit ng 2,000,000 taong Spirit Ring, sulit ang deal na ito. Pagkatapos ay sinabi niya, bigyan mo ako ng natitirang subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water, at tutulungan kitang harapin si Wu Pang ng Tatian Sect. Nang makitang gusto pa rin ni Yao Ding na inumin ang huling subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water, walang sinabi si Yang Xiaotian at tumanggi. Lulutasin niya ang problema ni Wu Pang ng Tatian Sect. Kapag bumalik siya sa Dragon Empire, ito na ang oras para lutasin ang Tatian Sect. Lumipad si Yang Xiaotian palayo sa malalim na dagat at natagpuan si Bingyan Qilin at ang dalawa pa. Nang makita si Yang Xiaotian, tuwang-tuwa ang 3 taong kinakabahan. Young Master, ikaw na. Tanong ni Bingyan Qilin kay Yang Xiaotian. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti, naging matagumpay. Tuwang-tuwa sina Bingyan Qilin at Tianqing Thunder Python. Congratulations sa iyo para sa kondensang ang 2,000,000 taong Soul Ring. Excited na yumuko ang dalawa. Natigilan ang Devil Ancestor of Destruction. Sa oras na ito, hindi alam ng Devil Ancestor of Destruction na pinalapot ni Yang Xiaotian ang Lord of the Abyss Soul Ring. Pagkaraan, natagpuan ni Yang Xiaotian ang isang desyerto na isla at ginamit ang mga buto at balat ng Deep Sea Demon Kun upang pinuhin muli ang Abyss Spaceship. Matapos muling pino ang Abyss Spaceship, mas naging demonyo at malamig ito, at muling nagbago ang hitsura nito.
Habang pinipino ni Yang Xiaotian ang Abyss spaceship, lahat ng makapangyarihang lalaki sa buong Soul Sea Empire ay nakatingin sa direksyon ng Soul Sea Deep Sea dahil sa gulat. Lolo, dapat ba tayong pumunta sa malalim na dagat para tingnan? Si Yanlong, ang young master ng pamilya Yan, ay tumingin sa malalim na dagat na may tuyong bibig, at matako na apoy sa kanyang mga mata. Si Yanbi, ang ninuno ng pamilyang Yan, ay tumingin sa direksyon ng Soul Sea Deep Sea, at ang kanyang puso ay nag-aalab din, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, umiling siya at tinanggihan ang ideya ng pagpunta sa malalim na dagat upang malaman. Walang nakakaalam kung ano ang sitwasyon sa Soul Sea Deep Sea ngayon. Kung pupunta ka doon ng padalos-dalos, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Si Yanlong, ang young master ng pamilya Yan, ay hindi maiwasang magmukhang bigo. Napatingin si Yanbi kay Yanlong. Alam niya ang ambisyon ng kanyang apo at sinabing, mag-isip ng 2 beses bago ka kumilos. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay magsanay ng mabuti at magsikap na masira ang Great Emperor Realm sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay lumahok sa pagtatasa ng Kangshen Mansion at sumali sa Kangshen Mansion. Ang pagsali sa Kangshen Mansion, ito ang pinakamahalagang bagay. Mataimtim na tumango si Yanlong, Lolo, huwag kang mag-alala, tiyak na papasa ako sa pagtatasa ng Kangshen Mansion at sasali sa Kangshen Mansion. Tiyak na papaboran ako ni Lord Kangshong at magiging isang banal na disipulo. Ang Panginoon ng kontinente ng Kangshen ay bakante sa loob ng maraming taon, kaya nilayo ni Kangshong na linangin ang isang bagong Panginoon ng kontinente ng Kangshen. Ang sinumang alagad na pinili ni Kangshong ay tinatawag na isang banal na disipulo. Tulad ni Yanbi, ang ninuno ng pamilyang Yan, kahit na ang mga masters ng mga pangunahing imperyo ng Kangshen continent ay gustong pumasok sa Soul Sea Deep Sea para tuklasin, hindi pa rin sila nang ahas na tumungo sa Soul Sea Deep Sea sa huli. Pagkatapos ng lahat, ang pagpigil ng Deep Sea Demon Kun ay masyadong malakas, at walang sinuman ang manggahas na pumasok sa nasasakupan nito. Matapos muling pinuhin ni Yang Xiaotian ang Abyss spaceship, siya at si Bing Yanqilin ay umalis sa Soul Sea at nagmaneho ng Abyss spaceship patungong Zhongzhou ng Buddhist Empire. Malapit nang magbubukas ang Zhongzhou Buddhist City, at dapat niyang makuha ang 1000 Buddha Sword anuman ang mangyari. Sa spaceship, hindi siya idle at nagsimulang mag-practice ng 48th move ng Tungtian Sword technique na, Sword Pointing to the Nine Realms. Ang espada ni Yang Xiaotian ay parang bahaghari, tumatawid sa mga ulap at alon, tumatagos sa kawalan, at direktang nakaturo sa kalangitan. Ang espadang ito ay tila tumagos sa 9 na kaharian ng langit at lupa. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagsasanay sa paggalaw ng pagturo ng espada sa 9 na kaharian. Pagkatapos, nagsimula siyang magsanay sa ika-49 na galaw ng Tungtian Sword technique na, One Sword Taken for Gods. Ang One Sword Taken for Gods ay ang huling galaw ng Tungtian Sword technique at ang pinakamalakas na galaw. Ito ay lubhang mahiwaga. Sa isang espada, ang mundo ay puno ng lakas ng espada, lahat ng mga demonyo ay umatras, at lahat ng mga Diyos ay nabigla. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isa-6, isa-9. Maingat na nirepaso ni Yang Xiaotian ang galaw ng One Sword Taken for Godhood, bago niya binunot ang kanyang espada. Sa sandaling mabunot ang espada, ang enerhiya ng espada ay lumiwanag sa kawalan, na nagdulot ng kulog at kidlat. Ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang paghugot ng kanyang espada, at ang kulog ay lumakas at ang kidlat ay naging masiksik. Nang ilabas ni Yang Xiaotian ang kanyang ikatlong espada, iba't ibang kakaibang phenomena ang lumitaw sa kawalan. Sa ganitong paraan, paulit-ulit na isinasabuhay ni Yang Xiaotian ang huling galaw ng Tungtian Sword, at nauunawaan ang mas malalim na misteryo ng espada upang itatak ang mga Diyos ng paulit-ulit. Sa wakas, makalipas ang kalahating buwan, matagumpay na naisagawa ni Yang Xiaotian ang huling hakbang na ito. Sa ilalim ng espada, sumabog ang kulog, sumipol ang enerhiya ng espada, na para bang lahat ng mga Diyos ay umiiyak, at ang mundo ay tila umaatres. Pagkatapos ng matagumpay na pagsasanay sa huling hakbang, nagsimulang magsanay si Yang Xiaotian mula sa unang paglipat hanggang sa ika-49 na paglipat. Dati, hindi pa niya nasanay ang 49 na galaw ng Tungtian Sword sa magkakaugnay na paraan. Ngayon, sa magkakaugnay na pagganap, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa Tungtian Sword daw ng Tungtian Sword. Sa ganitong paraan, paulit-ulit na gumanap si Yang Xiaotian ng Tungtian Sword, at patuloy na nauunawaan ang Tungtian Sword daw. Pumasok siya sa isang misteryosong kaharian. Ang buong tao ay tila pinagsama sa langit at sa espada. Ang mga gawain ng 9 na kaharian ay wala nang kinalaman sa kanya.
Sa kanyang puso, mayroon lamang espada at tungtian sword daw. Ang 9 na puso ng espada sa dibdib niyang Xiaotian ay kumikinang ng maliwanag, at ang 10 puso ng espada ay nagsimulang umusbong at lumakas. Sa araw na ito, binabantayan ni Binyan Qilin, Tianqing Lemang at ang dalawa pa ang busog ng spaceship. Biglang, isang nakakatakot na kapangyarihan ng espada ang tumaas sa langit at tinangay ang mga ulap. 10 na kulay na sword chi ang tumagos sa 9 na langit at 10 lupa na may momentum ng pagwawalis ng mga Diyos at demonyo. Sa pagtingin sa 10 na kulay na sword chi, nagulat si Binyan Qilin at ang dalawa pa. 10 puso ng espada. Matapos maunawaan ng paulit-ulit ang tungtian sword, sa wakas ay nagtagumpay siyang Xiaotian sa pag-condense ng 10 invincible sword heart. 9 na puso ng espada, bihira sa mga panahon. Paano kung 10? Napakaganda sa mga panahon, napakaganda ng mga Diyos. Kahit na ang ilang mga Diyos ng espada ay hindi makapagpabagbag ng 10 puso ng espada na hindi magagapi. Sa pagtingin sa 10 na kulay na puso ng espada at sword chi niyang Xiaotian, si Binyan Qilin at ang dalawa pa ay nagulat at nasasabik. Ito ay 10 puso ng espada. At sila ay walang talo na 9 na kulay na puso ng espada. 10. Napakaraming henyo sa kontinente ng Kangshen, ngunit bihira na makapag-condense ng 9 na puso ng espada, lalo pa ang 10. Matagal na nagulat ang tatlo. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang 10 na kulay na puso ng espada at sword chi sa wakas ay naglaho, at ang hindi magagapi na kapangyarihan na sumasakop sa mundo ay unti-unting naglaho. Lumabas siyang Xiaotian sa sikretong silid. Ang tatlo ay tuwang-tuwang lumapit kay Yang Xiaotian at yumuko at nagsabi, "Binabati kita sa Young Master sa pag-condensate ng 10 puso ng espada, ang Young Master ay walang kapantay." Hiniling ni Yang Xiaotian na tumayo ang tatlong tao, at hindi niya mapigilan ang kanyang pananibik. Sa wakas ay nakondensed ang 10 na kulay na puso ng espada. Sa pangkalahatan, ang 10 puso ng espada ay ang pinakamahusay na puso ng espada. Maraming masasamang henyo sa espada, kahit na magsumikap sila sa buong buhay nila, ay maaari lamang mag-condense ng 10 puso ng espada. At ngayon, narating na niya ang isang kaharian na maaabot lang ng maraming masasamang henyo sa kanilang buhay. Natuwa siyang Xiaotian at kumuha ng 3 banal na table task at ibinigay sa 3 tao. Ang 3 tao ay muling nagpasalamat kay Yang Xiaotian. Lalo na ang Devil Ancestor na si Mie Tian, lalo niyang pinasalamatan si Yang Xiaotian. Siya ay orihinal na isang demigod. Sa mga araw na ito, sinundan niya si Yang Xiaotian at uminom ng mga banal na table task para magsanay. Naabot na niya ang rurok ng demigod. Sa isa pang banal na tableta, nagkaroon siya ng pagkakataong makalusot sa antas ng isang Diyos. Pagkatapos, habang nasa daan, nagsimulang magsanay si Yang Xiaotian ng Thunder Moving 9 days. Biglang nagningning muli ang enerhiya ng espada sa loob ng 9 na araw. Ang banal na kulog ay gumulong na parang dagat. Makalipas ang kalahating buwan, matagumpay ding na-practice ni Yang Xiaotian ang lahat ng 49 na galaw ng Thunder Moving 9 days. Si Yang Xiaotian ay nag-practice ng Thunder Moving 9 days mula simula hanggang katapusan, na nauunawaan ang Divine Thunder Sword daw. Hanggat naiintindihan niya ang Divine Thunder Sword daw, magkakaroon siya ng pagkakataon na paikliin ang 11 puso ng espada. Gayunpaman, kung wala ang sinaunang Thunder God Sword, hindi niya talaga mauunawaan ang Divine Thunder Sword daw, at palaging nararamdaman na may manipis na layer ng kamisete sa pagitan niya. Sa katunayan, kahit na wala ang Ancient Thunder God Sword, naiintindihan pa rin niya ang Divine Thunder Sword daw, ngunit mas magtatagal ito, marahil 3 o 4 na taon. Ngunit sa Ancient Thunder God Sword, maaari niyang maunawaan ang Divine Thunder Sword daw sa loob ng ilang araw. Kaya, kapag may oras siya sa hinaharap, kailangan niyang bumalik sa Ancient Thunder God Cave Mansion para makita kung mahahanap niya ang Ancient Thunder God Sword. Matapos mabigang maunawaan ang Divine Thunder Sword daw, sinimulan ni Yang Xiaotian na tingnan ang mga lihim na aklat ng Thousand Buddha Medicine God tungkol sa pagdadalisay ng gamot at kagamitan sa pagpino. Sa pangkalahatan, ang mga dalubhasa sa medisina ay nagpapadalisay din ng mga dalubhasa sa kagamitan, at ang Thousand Buddha Medicine God's Cave Mansion ay mayroon ding maraming sikreto ng kagamitan sa pagpino. Kaya, sa kanyang bakanteng oras, sinubukan ni Yang Xiaotian na kontrolin ang 2 dakilang banal na apoy upang pinuhin ang makalangit na mga sandata. Isang araw, nang tinitingnan ni Yang Xiaotian ang mga sikreto ng kagamitan sa pagpino, pumasok si Binyan Qilin upang iulat na papalapit na ang Zhongzhou City.
Lumabas si Yang Xiaotian mula sa lihim na silid at nakita ang umaalon na kabundukan sa kanyang harapan, at pagkatapos tumawid sa libu-libong bundok, mayroong isang napaka-Erangel na lungsod. Iyon ay Wudi City. Ang sinaunang Emperador Wu ay tinawag na pinakadakilang emperador sa lahat ng panahon ng maraming makapangyarihang tao sa Fuyuan Empire. Si Emperor Wu ay hindi lamang ang pinakakahanga-hangang emperador sa kasaysayan ng Fuyuan Empire, ngunit isa rin sa mga pinakakahanga-hangang emperador sa Kangshen Continent. Ang martial arts na iniwan ni Emperor Wu ay natural na hindi pangkaraniwan. Nang dumating si Yang Xiaotian sa Emperor Wu City, nakita niya ang dagat ng mga tao sa mga bundok sa paligid ng Emperor Wu City. Nang magbukas ang Emperor Wu City, halos lahat ng mga masters ng mga pangunahing superpower sa Fuyuan Empire ay dumating. Hindi lamang ang Fuyuan Empire, kundi pati na rin ang mga nakapalibot na imperyo ay may mga masters na darating. Sa pagtingin sa dagat ng mga tao, umiling si Yang Xiaotian. Hindi katakataka na sinabi ng Devil Ancestor na si Mie Tian na bawat taon kapag binuksan ni Emperor Wu City, ito ay magiging lubhang magulo. Napakaraming tao at hindi maiiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Dahil ang Emperor Wu City ay ilang oras pa bago magbukas, si Yang Xiaotian ay naupo lamang sa isang bundok na hindi kalayuan at naghintay para sa Emperor Wu City na magbukas. Ang dagat ng mga tao ay biglang naging isang kaguluhan. Narito ang Tathagata Buddha at ang Dragon Goddess. Isang malaking grupo ng mga master ang dumating mula sa malayo. Ang mga pinuno ay walang iba kundi si Tang Huan, ang anak ni Tathagata Buddha, at si Yao Qingzhou, ang diyosa ng Heavenly Dragon. Ang anak ni Tathagata Buddha. Ang diyosa ng Heavenly Dragon. Excited na sigaw ng isang tao sa crowd. Bagamat si Tang Huan ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na makipagkumpetensya kay Yang Xiaotian sa medisina sa Foguang City, hindi nito napigilan ang mga disipulo ng Fuyuan Empire mula sa panatikong pagsamba kay Tang Huan. Hindi pinansin ni Tang Huan ang pananabik ng mga tao at inilibot ang paningin sa paligid, hinahanap ang figure ni Yang Xiaotian. Sa pagkakataong ito nang mabuksan ang lungsod ng Wudi, dapat dumating si Yang Xiaotian, tama ba? Iniisip ang eksena sa pangunahing bulwagan ng parmasyutiko sa Foguang City, na ikuyom ni Tang Huan ang kanyang mga kamao. Nanumpa siya na kung muli niyang makilala si Yang Xiaotian sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo niya si Yang Xiaotian. Sa harap ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig, talunin ng lubusan si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Sa ganitong paraan lamang niya mahuhugis ang kanyang kapangyarihan bilang anak ni Tathagata Buddha. Kung hindi, ito ay magiging isang mantsa sa kanyang buhay. Hinahanap ni Tang Huan si Yang Xiaotian, habang sinusuri rin ni Yao Qingzhou ang karamihan, lihim na inaabangan ang hitsura ng maputlang asol na figura. Hindi nagtagal pagkatapos dumating sina Tang Huan at Yao Qingzhou, dumating din ang Magic Sky Sword God at Wei Zhongyan. Nagdulot din ng matinding sensasyon ang pagdating ng Magic Sky Sword God at Wei Zhongyan. Narinig ko na ang soul ring ni Wei Zhongyan ay naging 100,000 taon na. Ano? 100,000 taon? Paano ito posible? Nang lumabas ang balita na ang 79,000 taong soul ring ni Wei Zhongyan ay naging 100,000 taon na, kumulo ang karamihan. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Alam mo, kahit ang Magic Sky Sword God, ang soul ring na nakondensed niya noon ay hindi 100,000 years, pero Wei Zhongyan, umabot ito ng 100,000 years. Totoo. Narinig ko na dinala siya ng Magic Sky Sword God sa isang sinaunang lupain, at pagkatapos ng 9 na pagkamatay, ang soul ring ni Wei Zhongyan sa wakas ay umunlad sa 100,000 taon. Excited na sabi ng isang master. Sinasabi ng ilang tao na ang soul ring ni Yang Xiaotian ay 100,000 taon na rin. Totoo ba ito o hindi? Walang nakakita sa soul ring ni Yang Xiaotian. Sa tingin ko, maaaring hindi 100,000 years old ang soul ring ni Yang Xiaotian. Sa dagat ng mga tao, lahat ay mabangis na nagtatalo. Matapos ang pagdating ni Wei Zhongyan, ang Magic Sword God, hindi nagtagal, dumating ang ninuno ng Tongtian sect na si Liu Xingyu kasama ang kanyang disipulong si Wu Fei. Kasama ni Liu Xingyu ang isang grupo ng mga master mula sa pamilya Chen sa Zhongzhou. Ang pagdating ni Liu Xingyu at Wu Fei ay nakakuha ng atensyon ng lahat at malakas na kaguluhan. Alam ng lahat na ang Tongtian sect ay isa sa pinakamakapangyarihang behemoth sa mundo ng martial arts. Bagamat sangay lamang ang Zhongzhou Tongtian sect, nasa itaas pa rin ito ng mga pangunahing superpower ng Fuyuan Empire. Na-offend ni Yang Xiaotian kahit papaano ang Tongtian sect.
Si Liu Xingyu ay nakagawa na ng malupit na pahayag at hiniling sa Tianzang Academy na ilabas si Yang Xiaotian. Ano, sinaktan ni Yang Xiaotian ang Tungtian sect. Siguradong paprotektahan ng Tianzang Academy si Yang Xiaotian. Ngayon ay magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood. Nag-uusap ang lahat. Ang pinaka-pinag-uusapang tao ay natural na si Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay may kalmadong mukha at hindi pinansin ang mga komento ng lahat. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas, ang liwanag ng Woody City ay lumundag, at ang liwanag na kalasag na orihinal na tumakip sa Woody City ay nawala sa isang kisap mata. Bukas na ang Woody City. Biglang, isang dagat ng mga tao ang sumugod sa Woody City na galit na galit. Ang malawak na gate ng Woody City ay parang pipigain na. Sunod-sunod na hiyawan at dagandong. Ang mga mahihina ay pinalayas lahat, pinisil-pisil, at tinapakan hanggang mamatay. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang malapit na ang oras, humakbang si Yang Xiaotian sa hangin at pumasok sa Woody City kasama si Binyan Qilin at ang dalawa pa. Bagamat marami pa ring tao, may 3 tao na may Binyan Qilin, at ilang tao ang matagumpay na nakapasok sa Woody City. Napakalaki ng lungsod ng Woody, parang maliit na lupain. Sinabi lang ni Chen Fo Yao God na ang Chen Buddha God Sword ay nasa Woody City, at hindi niya sinabi na ang partikular na lokasyon, kaya kailangan niyang Xiaotian na alamin ang Chen Fo Sword. Gayunpaman, hindi madaling mahanap ang mga espada ng Diyos ni Chen Fo. Alam mo ba kung saan nagsugal ang Diyos ng Thousand Buddha at Emperador Woody? Tanong ni Yang Xiaotian kay Binyan Qilin. Umiling sina Binyan Qilin at Tianqing Thunder Python. Sinabi ng nawasak na ninuno ng demonyo, masyadong mahaba para magkaroon ng mahabang panahon, at imposibleng mag-aral. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya. Paliwanag, ang martial arts hall ay kung saan si Emperor Wu ang pinakamaraming nanatili. Para sa Pharmaceutical Temple, si Yao Shen ay nanirahan sa Pharmaceutical Temple sa mahabang panahon. Naisip ito ni Yang Xiaotian at sinabing, pagkatapos ay pumunta ka muna sa martial arts hall. Pagkatapos noon, pumunta silang 3 sa martial arts hall kasama si Binyan Qilin. Kaya, ang ninuno ng demonyo ay nawasak, at maraming tao ang lumipad sa martial arts hall. Maraming mga palasyo sa Woody City, na may daan-daang libo. Sa kabutihang palad, maraming beses na dumating ang Magic Ancestor sa Woody City, at dinala ng magaan na kotse si Yang Xiaotian ng ilang tao sa martial arts hall. Ang martial arts hall ay sobrang laki, at ang bulwagan ay sapat na upang tumanggap ng 100,000 katao. Naglalakad ang mga tao sa loob, na mukhang napakaliit. Sa itaas ng dingding ng 4 na linggo ng pangunahing bulwagan, puno ito ng iba't ibang martial arts. Gayunpaman, mga larawan lamang, walang teksto. Ito ay isang martial arts na iniwan ni Emperor Wu. Ang Wu Jing ay isang kakaibang libro. Maraming henyo na nanonood ng Wu Jing ay iba. Sa Wu Jing, walang paraan ng espada, walang paraan ng espada, at walang paraan ng fistang, at wala rin itong paraan. Mayroon lamang isang kakaibang imahe. Gayunpaman, napagtanto ng ilang mga henyo ng Kendo ang isang hanay ng pinakamataas na mahiwagang espada mula sa mga larawang ito. Napagtanto ng ilang mga henyo sa kutsilyo ang kataas-taasang magic knife mula sa mga larawang ito. Ayon sa alamat, ang pinakamataas na swordsmanship ng Buddhist Academy, Never Swordsmanship, ay natanto ng isang din ng Fo Yuan mula sa mga larawang ito. Ang hindi mabilang na swordsmanship ay isa na ngayon sa pinakamalakas na supernatural na kapangyarihan ng Fogong College. Nang pumasok si Yang Xiaotian sa bulwagan, daan-daang tao ang naliwanagan na ang mga imahe ng martial arts sa dingding. Ang lahat ay nakatuon sa imahe ni Wu Jing, kaya maraming tao na si Yang Xiaotian ang pumasok, at walang nagbigay pansin sa ilang tao. Humakbang si Yang Xiaotian sa unang larawan. Ilang tao at Binyan Qilin ang nanood ng martial arts images na ito. Mabilis na tumingin si Yang Xiaotian, pagkatapos ng ilang paghinga ay binasa ang unang larawan, at pagkatapos ay lumapit sa pangalawang larawan. Pagkatapos ng ilang paghinga, pumunta siya upang makita ang ikatlong larawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yang Xiaotian ang ika-20 larawan. Sa pangunahing bulwagan, nakita ng isang ninuno si Yang Xiaotian na nagpapaliwanag sa mga imaheng tulad ng mga bulaklak, at sumimangot, "Lady, wala ka talagang epekto, baka hindi mo namamalayan." Tumawa si Yang Xiaotian at walang sinabi. Pagkaraan ng ilang paghinga, muli niyang pinuntahan ang 21 imahe. Old ancestor, kumusta ang iyong identity? Pointing to this boy is still lonely, and he is too unknown. Sabi ng isang lalaki sa likod ng ninuno.
Ang matandang ninuno ay umiling at sinabi, ang mga disipulong tulad niya ay napakataas at malayo, at ito ay normal. Pagkatapos ay sinabi niya, ang nangyari pagkatapos ng anak na ito ay mahirap makamit. Sa sandaling ito, biglang, sa isang lugar sa pangunahing bulwagan, ang espada ay pumailanglang, at ang kamanghamanghang espada ay nakakaalarma. Nakita ng lahat na sa harap ng huling larawan, may isang kabataang kulay abong damit, at ang binata ay may dalang mahabang espada. Sa sandaling ito, ang hangin ng espada ay nakapulupot, at ang hangin ng espada ay lumipad palabas sa kanyang katawan pagkatapos ng isa pa. Mayroon kasing 19. Malinaw, pagkatapos panoorin ang imahe ng martial arts, ang binatang ito ay naliwanagan ng Supreme Sword Method, at ang kanyang sword chi ay ipinanganak. Ito ay si Liang Fang, ang punong disipulo ni Lingyan Jianzong, at si Liang Fang Tiantong King Kong Sword Body. Isa siya sa mga pinakamahuhusay na henyo ng Kendo sa nakababatang henerasyon ng Buddha Yuan. Maraming tao ang nakilala ang kulay abong balabal na kabataan at nabigla. Ang ninuno na dati nang nagturo kay Yang Xiaotian ay namangha din, si Lingyan Jianzong ay may pambihirang henyo ng Kendo na walang katulad. Walang daan-daang milyong mga disipulo bawat taon, at mayroong 10-10 milyong mga disipulo, at karamihan sa kanila ay mga henyong disipulo ng mga pangunahing puwersa. Ito ay halos iilan. Hindi pinansin niyang Xiaotian ang lahat. Pagkatapos magpasok ng isang larawan, lumakad siya patungo sa susunod na larawan. Unconsciously, dumating siya sa huling imahe. Nang makita ng ninuno siyang Xiaotian, agad siyang pumunta sa huling imahe, umiling, at bawiin na sana ang kanyang mga mata. Biglang, isang kakilakilabot na espada ang bumaril kay Yang Xiaotian, kahit na ito ay ang martial arts hall, hindi nito mapipigilan ito. Avant sword. Dumiretso si Sword Chi sa martial arts hall. Nagulat ang lahat. Maging si Lingyan Jianzong ay napagtanto na lang nalalabas na si Liang Fang sa bulwagan, at nagulat siya na huminto siya. Tumingin si Wu Ran kay Yang Xiaotian at nabigla. Kaagad pagkatapos, isang sword gas ang bumaril mula kay Yang Xiaotian. Ang espadang ito ay mas malakas, mas mabangis, at mas kamangha-mangha. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Kasunod nito, ito ay tulad ng pagpapalim ng isang serye ng kanyan, at ang nakakatakot na mga espada ay bumaril kay Yang Xiaotian. 19. 20. 21. Hindi nagtagal, umabot ito ng 30 espada. 30 espada. Nagulat ang isang master ng Kendo sa main hall. Sa pangkalahatan, mas malakas ang espada ng eskrima mula sa imahe ng martial arts, mas umaasa sa sarili. Ngayon lang, si Liang Fang ng Lingyun Sword Sect ay ginulat na ang lahat sa pamamagitan ng pagbuo ng 19 na sword energies, ngunit si Yang Xiaotian ay nakabuo na ngayon ng 30 sword energies, at ito ay nagpapatuloy pa rin. Imposible. Natigilan ang matandang ninuno, at mas natulala ang kanyang mga nasasakupan. 31. 32. Hindi nagtagal, ang lakas ng espada ay lumampas sa 40. Nagulat ang lahat sa hall. Noon, naiintindihan ng Dean ng Fuyuan College ang desperadong sword technique na may 40 sword energies lamang. At ngayon, pagkatapos na umabot ng 40 siyang Xiaotian, ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan ay patuloy na pumutok. 5. Nang umabot sa 50 ang sword energy ni Yang Xiaotian, lahat ng tao sa hall ay nagulat. Mukhang may 50 sword energy si Lord Ji Wudi noon. Nang inag ang ilang mga master. Ji Wudi. Nagulat ang lahat. Sino si Ji Wudi? Alam ng lahat ng tao sa hall. Kilala bilang ang pinakamatalinong sword genius sa kasaysayan ng Tianzang Academy, at ang pinakamalakas na sword ancestor ng Tianzang Academy, kahit na ang Demon Heaven Sword God ay maaari lamang umatras kapag kaharap ang sword ancestor na si Ji Wudi. 50 sword chi lang ang naiintindihan ni Ji Wudi pagkatapos niyang maunawaan ang mga class eco ng martial arts, ngunit ang binata sa kanyang harapan ay talagang nalampasan ang ninuno ng espada na si Ji Wudi. 51. 52. Nang ang sword chi ni Yang Xiaotian ay lumampas sa 60, ang lahat ay nakaramdam ng paralisado sa takot. Ang matandang ninuno na nag-utos kay Yang Xiaotian ay lalong humihingal, at ang kanyang dibdib ay tumaas at bumagsak na parang mga alon. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig na bumuhos sa Wudi City ay nakita rin ang nakakatakot na sword chi sa itaas ng Wujing Hall. Sino ito? Sino ang nakaintindi sa martial arts classics at talagang nakaintindi ng 60 sword chi? Nagulat ang mga panginoon ng mga sekta.